talaga is pagsasaka. Ayan, so yun po yung background ko before, then sobrang hirap talaga ng pinagdaanan ko dati. Kasi yung pinaka main goal ko lang talaga makapagtapos ng pag-aaral, pero hindi ko never talagang sumagi sa isip ko or never kong naisip na magnegosyo kasi hindi ko talaga line up or hindi ko talaga feel yung ganitong uri ng environment or industry na kung saan magnenegosyo ka kasi sobrang munang kumbaga marami ka munang pagdadaanan and kailangan naka-align talaga yung mindset mo. And yan talaga yung pag-uusapan natin ngayon, no? It's all about our mindset kasi 'di ba? So karamihan kumbaga dito sa pagnenegosyo, 'di ba? Dito sa online business, kumbaga in a scale of 1 to 10, 'di ba? Only 2% po yung nagiging successful. Bakit? Dahil po yan sa tinatawag natin na mindset. Kumbaga, ang pagnenegosyo nakadepende po sa mindset ng isang tao. Kasi kung yung mindset mo po is hindi align sa pagnenegosyo, so talagang mag-fail ka. Diba? And kung talagang ikaw yung tipong taong gustong maging successful, diba? So you need to change your mindset. Kailangan mo pong baguhin yung mindset mo para maging successful ka dito. Kasi lahat po ng mga naging successful dito sa pagnenegosyo, so lahat po sila talagang binago nila kung ano man po yung mindset na meron sila, kung bakit sila ngayon patuloy na umuusbong, patuloy na nagtatagumpay sa buhay. Nang dahil po yan sa pagbabago nila ng mindset nila. Okay? Ayan, and yung pag-uusapan po natin is hindi po about sa akin, kundi about po sa pangarap natin. Kung bakit tayo andito ngayon sa Live Good. Kung bakit natin hinahataw, kung bakit tayo pursigido dito sa opportunity na meron tayo. And hopefully na lahat po tayo makinig, lahat po tayo willing matuto kasi ang ituturo ko po sa inyo ngayon is all about mga characteristics na meron tayo dapat dito sa Live Good. And dapat ina-apply natin dito sa ating mga sarili kasi useless lang din po yung training kung 'di ba after this training 'di ba hayaan natin na lumabas sa kabilang tenga natin or hindi natin talaga i-apply sa sarili natin. So after this training dapat meron tayong application. Kasi kapag meron tayong application, 'di ba? So, to be followed talaga yung progress, ang to be followed yung result, 'di ba? It's all about application talaga kasi useless talaga yung napapakinggan natin pag hindi natin ina-apply sa mga sarili natin. Okay? Ayan, so let's start with our training, no? So, our training topic kanina no is ABCs of Success and proceed na po tayo sa ating pinaka-first na slide. Ayan. So, our topic is all about ABCs of Success. 'Di ba? Alam naman po natin na yung ABC, 'di ba? Ano 'yan? Alphabet, 'di ba? Alphabet from A to Z. Pero yung itatakal natin ngayon is ano lang, kumbaga from A to G. 'Di ba? A to G lang yung itatopic natin ngayon. So, yung pinakauna doon is attitude. No? So, sabi pa nga dito, attitude is everything. Diba? So, naniniwala po ba tayo na attitude is everything? Ayan, kindly comment nga dyan na yes. Diba? So, kindly type nga yes kung naniniwala ba kayo na attitude is everything. Diba? Kung sino po ba yung mga nakikinig and sino po ba yung mga active dito sa ating training ngayon. No? Ayan, so sobrang dami na nagtatype. No? So, sobrang daming gustong matuto. Sobrang dami talaga na gustong mabiyayaan ng learnings. No? So, attitude is everything. So, bakit nga ba attitude is everything, no? So, syempre, attitude is everything talaga. Kasi for me, kung wala kang magandang attitude, no? So, hindi ka talaga magka-success sa kung anong gusto mong gawin sa buhay. And kung ikaw naman yung tipong tao na may magandang attitude, kahit saan ka dalhin, diba? Kahit saan ka mang field dalhin, no? Kung meron kang magandang attitude, diba? So, kung ano man yung gagawin mo sa buhay, magiging successful ka and magiging magmamaterialize talaga lahat ng gagawin mo pag once na yung attitude mo maganda. And lahat talaga tayo no, meron tayong kanya-kanyang attitude. Pero when it comes to business, andito yung adjustment na tinatawag. Wherein, kung ano man yung mga attitude natin sa labas, talagang unti-unting binabago dito. Diba? Kailangan mong baguhin. Diba? So sabi pa nga dito, diba? So before you go to business, diba? So you need to change your mindset. You need to change your attitude. Diba? Kaya tayo merong mga trainings, kaya tayo nag-provide dito sa Ultimate Empire ng mga motivational training, diba? Para yung attitude natin na-adjust natin and yung sarili natin talagang mas nai-improve pa natin. Diba? And sabi pa nga dito, attitude is everything talaga kasi lahat ng aspects, diba? All aspects in life, kailangan talaga na
higher talaga yung ano mo, attitude mo. Kasi sabi pa nga, 'di ba, yung skills, ano lang 'yan, kumbaga 20% lang 'yan. Oo, magaling ka dito sa negosyo natin. Pero pag once na mali yung attitude mo, wala ka talagang patutunguhan, 'di ba? So talagang magpi-fail at magpi-fail ka. That is why napaka-importante talaga na meron kang magandang attitude. Kasi bonus na lang pag meron kang skills, 'di ba? Dito sa negosyo natin, hindi mo naman kailangan maging matalino, hindi mo kailangan maging magaling, 'di ba? So yung kailangan lang talaga dito, meron kang magandang attitude. 'Di ba? Magandang attitude na kung saan yan yung magiging ano mo dito, pundasyon mo dito sa business natin. And yan yung pinakamalaking aspects na dapat meron tayo dito sa business natin. Yung magkakaroon ng magandang attitude. Kasi di ba, so sobrang dami na akong nakilala dito sa industry natin, di ba? Sobrang dami ng leaders yung talagang nakilala natin na, di ba? So magagaling sila, di ba? Magagaling sila when it comes to prospecting, di ba? So sobrang galing nila, nakakapagpasali sila kaagad. And of course, di ba? So talagang nag-rank up din. Pero saan sila nagpi-fail? Sa attitude. 'Di ba? Kasi nga yung attitude nila hindi nila in-adjust or hindi nila talaga inaral din yung business, 'di ba? So that is why anong nangyayari sa kanila, 'di ba? Nagfi-fail and 'di ba? So 'yun, 'di ba? Doon sila diyan na magpo-fall in line yung mga nakakagawa tayo ng mga maling gawain, 'di ba? It's because of our attitude. Kasi 'di ba nagkakaroon tayo ng mga maling attitude, yung pagiging acne, or minsan naman yung pagiging ano natin, small time, 'di ba? Small time thinker na kung saan ini-small natin kung ano man yung negosyo na meron tayo. Then yung andyan din yung inis, inip, inggit, 'di ba? So yan yung mga attitude na dapat sana ina-adjust natin, 'di ba? And dapat talaga ina-adjust, 'di ba? Hindi natin sinasama dito sa negosyo kasi yung mga yan talaga yung tinatawag natin na mga ego. 'Di ba? Mga ego. Pag once na nagdi-negosyo ka and dala-dala mo yung mga ego mo, 'di ba? So, mabigat yan sa sarili. Mabigat talaga yan. And mabigat talaga pumasok yung blessings. So, kailangan mong gawin yung mga egos mo, talagang i-remove mo sa sarili mo para maka-step forward ka and maka-move on, makapunta ka sa gusto mong paraunan sa buhay. Sabi pa nga dito, life is not about chances. It's about the choices you can make. Yes, kasi 'di ba, hindi talaga chances, hindi talaga yung life is about chances lang kasi 'di ba, yung iba 'di ba umaasa na lang sa swerte, yung iba naman umaasa na lang sa ano 'di ba? So yung sinasabi natin parati na may chance pa naman and meron pa naman akong chance para makabawi, 'di ba? So yun yung sinasabi natin palagi, which is not good. Kumbaga, wrong mindset po yan yung palagi natin sinasabi na meron pang chance, meron pa akong chance para makabawi, 'di ba? So yung life po is not about chances. It's about the choices you can make. Kasi choices po ang life. Choices po natin kung gusto natin maging mahirap. Choices natin kung gusto natin maging mayaman. Diba? Kasi hindi po nasa ibang tao yung pagiging successful natin, kundi nasa atin mismo. Tayo mismo yung pumipili kung ano yung life na gusto nating marating sa buhay. Diba? So naintindihan po ba? So kumbaga, yung life is not about chances. It's about choices kasi marami tayong pagpipilian, 'di ba? So nakadepende sa iyo kung 'di ba, choices mo 'yan kung magi-stay ka diyan sa abroad. Choices mo din kung maghahanap ka ng opportunity na pwedeng makatulong sa iyo, 'di ba? Kumbaga, nasa sa atin po yung choices, 'di ba? Kagaya ni Coach Christine, halimbawa na lang si Coach Christine, 'di ba? Choices niya yung makapag-for good, 'di ba? Choices niya na gawin si live good. 'Di ba? Dahil sa yung pinili niya talaga na choices is makapag for good and makauwi na sa Pilipinas, hindi na bumalik sa abroad, 'di ba? Kasi gusto niya talaga na hawak niya yung oras niya, 'di ba? Walang nagma-mandate sa kanya kung ano man yung gagawin niya, 'di ba? Kumbaga hindi siya hawak sa liig, 'di ba? Yun yung pinaka one of the goals niya na kung saan na-achieve na ngayon. 'Di ba? Yan yung choices niya kung bakit nakapag for good siya. 'Di ba? And tayo na mga nasa abroad, no, mga OFW partners diyan, so marami po tayong choices in life. Diba? So kung ikaw choices mo na makapag for good, choices mo 'yan. And ano dapat yung gagawin mo? 'Di ba? Kung 'yan yung choices mo, so kailangan ngayon pa lang sisimulan mo na yung pangarap mo. 'Di ba? Hindi mo na antayin na may mga mangyari pa, 'di ba? So kung gusto mo makapag for good, dapat ngayon pa lang sinisipagan mo na, ginagawa mo na, trabaho mo na yung pangarap mo. Kasi ikaw talaga yung tatrabaho dyan. Hindi yung upline mo, hindi yung coaches mo, or anything, or anyone na
pwede mong malapitan. Di ba? Kundi ikaw lang talaga mismo yung makakapag tupad ng pangarap na meron ka. Okay? So, yan po yung ano natin sa attitude, no? All about attitude, no? And sabi pa nga dito, no? The problem is not a problem. The problem is your attitude about the problem. So, yung ano kasi 'di ba? So karamihan sa atin no, so meron tayong mga problema na pinagdadaanan sa buhay. So sabi pa nga dito no, problem is not a problem. Ang problema daw is hindi siya problema. Yung problema dito, yung attitude natin kung paano natin dalhin yung problema natin. 'Di ba? Kasi 'di ba, so karamihan sa atin nag-ano kumbaga maraming pinagdadaanan sa buhay. And karamihan talaga dito sa atin, kumbaga, andito yung depression. Nadidepress dahil sa problems na meron sila. Kumbaga, yung problem dito, yung pag-handle mo sa problem. Actually, lahat po ng problema may solusyon. So, bakit nga ba maraming tao na nai-stuck up sa problema? Kasi nga, nakapokus yung isip nila. Nakapokus sa problem na meron sila. Diba? So, kumbaga, nag-overthink lalo sila. Diba? Kung meron silang problem, mas lalo silang nag-overthink. Diba? Hindi pa nga nangyayari. Kumbaga, advance na kaagad mag-isip yung utak nila kung ano yung mangyayari. That is why, yun talaga yung nangyayari. Kasi nga, diba, yun yung iniisip mo. Diba? So, unlike kung mag-isip ka ng solusyon, mabilis mong masusolusyonan yung problema mo. Diba? So, kaya nga talaga, napakarami talagang tao yung nagpipil sa business natin. Bakit? Kasi pinangungunahan sila ng utak nila. Diba? That is why marami yung nagpi-fail. And about naman sa problem talaga, marami din yung tipong tao na hindi nila nasosolve yung problem nila kasi naka-focus lang talaga sila sa problem instead na maghanap sila ng solution. 'Di ba? Ayun yan yung sabi ni Jack Sparrow, 'di ba? Si Jack Sparrow talaga isa din to sa mga pinakahinahangaan ko na motivational speaker. And isa din to sa mga successful na, 'di ba? So lahat talaga ng mga sinasabi niya dito talagang marami din akong natututunan sa kanya, 'di ba? So dapat ganoon din tayo, no? So meron tayong mga tawag dito, mga motivational speaker na dapat ina-idolize natin kasi sila yung mga nakakapagbigay din sa atin ng boost, ng confidence na gawin yung live good, no? Gawin yung opportunity na meron tayo. Okay? Ayan, so sino po ba yung familiar ng story? Diba? So sino po ba yung gusto ng story dyan, no? O sa mga gising pa dyan, so sino po ba yung gusto ng story? Kasi mag-i-story tayo. Pero wala pong matutulog ha, wala pong munang matutulog kasi baka may matutulog na dyan. Sabihin nyo na ako yung magkukwento sa inyo para makatulog kayo. Di ba? So, sino po ba yung gusto ng story dyan? So, kindly type nga dyan, di ba? So, kindly type ng me para maano natin, ma-share natin kung ano man yung story na meron tayo ngayon, no? Ayun na, yung iba dito familiar na dito sa The Story of the Two Salesmen. Di ba? So, sino po ba yung familiar na dito? Di ba? So, yung kwento po natin ngayon is about the story of two salesmen. Diba? So, meron po dito yung two salesmen, si A at saka si B. Diba? So, ayan, mag-start na tayo sa ating kwento, no? Ayan, sabi ni Coach Rodney, hindi pa daw niya alam. Diba? So, meron tayo ditong the story of two salesmen. So, meron pong, alam po ba natin yung salesman, diba? So, sila yung pupunta sa isang lugar, diba? Para i-promote yung isang product na meron sila. Diba? So, kagaya natin, diba? So, we are considered as a salesman. Bakit? Nagpo-promote po tayo ng mga products, nagpo-promote tayo ng opportunity. That's why, pwede tayong tawagin na salesman, saleswoman, or salesperson. Diba? So, yun. Diba? So, meron ditong dalawang uri ng salesman. Sabihin natin, yung isa, papangalanan na lang natin, no? So, yung isa dito, si Coach Rodney. And yung isa naman, si Coach Christine, kasi babae yung isa, no? Ayan, so, unang-una, diba? So, meron silang business or meron silang gustong i-promote na products, which is yung sapatusan. Okay, yun yung nila, yun yung pinaka-product talaga nila. And yung boss nila, inutusan sila na pumunta sa isang lugar na kung saan sa lugar na yun wala pang kumbaga sa lugar na yun kailangan nilang i-promote yung products na meron sila or yung produkto nila,
Then, unang pumunta doon si Coach Rodney. Pumunta siya sa lugar na yon. Then, nagmasid-masid siya. Tinignan niya talaga kung ano yung ginagawa ng mga tao doon, kung ano yung status ng mga tao doon, ano ba yung ikinabubuhay nila, 'di ba? So lahat talagang talagang tiningnan niya, pinag-aralan niya. And yun, so tumawag siya sa boss niya. So tumawag si Coach Rodney. Ayan, so sinabi niya, ayan, hello boss. Ayan, so grabe. So yung mga tao daw dito, parang yung business daw natin dito parang hindi magiging successful. Kasi yung mga tao daw dito, walang sapatos, hindi daw sila parang hindi nila kilala yung sapatos. Kasi nga 'di ba nakapaalang daw doon yung mga tao. Yun yung sabi niya, parang magfi-fail daw tayo dito, tagilid daw sabi niya, 'di ba? So yun. Then sunod naman na pumunta si Coach Christine, pumunta siya doon sa lugar na pinuntahan din ni Coach Rodney. Then nagmasid-masid din siya, nilibot niya yung buong lugar. 'Di ba? Nilibot niya talaga. Then talagang tiningnan niya yung mga tao, kung ano yung ginagawa. Then so nakita niya nga na walang sapatos yung mga tao, 'di ba? So talagang nakapaalang, 'di ba? So talagang hindi uso sa kanila doon yung sapin ng paa or any na pwedeng makasapin sa paa natin, no? So yun, then tinawagan niya yung boss niya. Ayan, so itong si Coach Kristen, excited. Sabi niya, parang sumisigaw pa siya. Ayan, hello boss. Ayan, good news. May good news ako sa iyo. Ayan, so nashock naman yung boss. Bakit? Anong good news? Ano? So sabi ni Coach Kristen, good news. Kasi yung mga tao dito, walang tsinelas, walang sapatos, so talagang magiging successful. Marami yung bibili sa produkto natin kasi nga hindi pa nila kilala yung produkto or talagang first time nilang masusubukan yung product natin, di ba? So ngayon, ano yung pagkakaiba ng two salesman na to or two salesperson? Ano yung masasabi nyo kay A? Ano yung masasabi nyo kay B? Sige nga, comment nga dyan kung sino yung mga nakikinig sa story. Ayan, so pwede kayong magbigay ng insights or pwede kayong magbigay ng something na yung kumbaga reaction ninyo sa dalawang tao na to na pumunta sa isang lugar para i-promote yung product nila. Sige nga, mag-aantay ako dito, no? So, pwede tayong mag-type dyan kasi syempre, participation to, di ba? Sabi pa nga kanina, be participate, di ba? So, kailangan natin mag-participate. So, ngayon, titingnan natin yung prior knowledge ng mga participants natin ngayon kung meron ba silang mga prior knowledge dito. Ano yung masasabi nyo kay sales A, kay sales B, di ba? So ano yung masasabi nyo sa kanila? Di ba? Ano ba yung mindset na meron sila? Ano ba yung nila? Ano ba yung the way nila na pakikitungo, di ba? So dito natin malalaman. And syempre, nangyayari din yan sa atin minsan, no? So, sige nga, kung sino yung makakapagbigay, no? So, kumbaga, ano yung masasabi nyo kay Coach Rodney at kay Coach Christine? Di ba? Ayan. So, marami nagko-comment dito. So, babasahin natin. Ayan. So, kumbaga, B is very excited to deal the product. Sabi ni partner Lornita Igloria. Ayan, magkaiba ng perspective. Ayan, yes. According to Coach Rodney. Diba? So, si A daw negative, si B positive. Yes. Yan. So, negative yung una na pumunta. Magkaiba ng mindset, sabi ni Coach Rodney, no? Yan, negative and positive mindset. Yang sales B. Magkaiba ang tingin nila sa hinaharap. Yan, sabi ni Coach Rodney, dami talagang ni Coach Rodney. Dami naiisip. Mataba ang utak, di ba? So, a negative B, B positive. Ayan, sabi ni partner J-Ann. Magkaiba ng mindset skill. Ayan, sabi ni Coach Christine. Sales B excited and positive, no? Ayan, so grabe dami yung nagkaroon ng insights, no? So, syempre, so, ano lang talaga, kumbaga, yung reason lang talaga dito is all about mindset. Diba? So sabi pa nga diba kanina, yung diba? So sabi pa nga dito kanina, diba? So ibabalik lang natin dito, diba? So the problem is not a problem. The problem is your attitude about the problem. Okay? So yan po yung reason why dito. Kumbaga, nakadepende po yan sa mindset natin. Diba?
So kagaya na lang po sa atin, 'di ba? So nagpo-prospecting tayo, 'di ba? And sometimes naiisip natin bakit walang pumapansin sa pinopost natin sa Facebook. And bakit din walang nagre-reply sa atin sa tuwing nag-chat tayo sa mga taong hindi natin kakilala sa Facebook, 'di ba? Kumbaga, nakadepende po 'yan sa mindset natin. Kasi yung iba, 'di ba? So kapag once na reject sila, yung perspective nila, 'di ba, negative. Negative kaagad yung naging perspective. Wala sigurong magtitiwala sa akin dito kasi puro ako rejection ngayon. Wala namang nagtitiwala sa akin, 'di ba? Sobrang sakit ng mga inaano nilang salita sa akin, no? So, yan, kaagad kumbaga negative perspective. Unlike sa sales B, ay sa sales A, ay tama, sales B. 'Di ba si Coach Christine? Unlike kay Coach Christine na yung kung ano yung nakita niya doon sa place na yon, ginawa niyang positive. Tinurn niya into positive. Instead na mag-negative siya, 'di ba? Ginawa niyang positive lahat. 'Di ba? Kumbaga, tinake advantage niya kung ano yung nakita niya doon. That's why, 'di ba? Once na ginawa niya yun, syempre, magiging materialize lahat-lahat. Kumbaga, everything will going to materialize. Di ba? Magmamaterialize na lang lahat. Di ba? So, yun dapat, di ba? So, dapat kung nare-reject tayo sa business natin, hindi natin yung iniisip as a negative. Di ba? Unlike, instead na dapat positive yung naiisip natin, nare-reject man ako ngayon, okay lang. Go on pa rin kasi nga, di ba? Kumbaga, sa bawat kinakausap mo, nagkakaroon ka dyan ng, kumbaga, nahahasa yung skills mo dyan sa pakikipagkausap sa prospect mo. Diba dyan ka mahahasa, kumbaga gawin mo lang silang praktisan or gawin mo lang sila na kumbaga pinapraktisan mo lang sila. Diba? Yan dapat yung iniisip mo. Okay lang na nare-reject ka, okay lang na pinababaan ka nila or pinapatayan ka. Kasi nga, diba, ginagawa mo yun para ma-practice ka. Diba kasi sa paulit-ulit na rejections, dyan ka tumatapang. Yung loob mo, dyan talaga mas nag-ignite or dyan ka pa talaga mas gumagaling. Diba kasi dyan din kami nahasa. Kumbaga kami lahat kami dito ng mga coaches, diba? Especially sa mga full-time coaches natin na andito ngayon, no? Sa mga bago pa lang, dyan po talaga kami nahasa. Sa mga business partners din natin. Diba? Kung hindi tayo ma-reject, hindi ka magiging successful. Kung hindi mo mararanasang ma-reject sa buhay, malayo ka pa talaga sa success mo. Dapat kapag nandito ka sa business natin, kailangan mong paulit-ulit na ma-reject. Kailangan mong paulit-ulit na masaktan para ikaw ay tumapang. Char, 'di ba? So, yan talaga dapat, 'di ba? Kailangan mo talagang masaktan, 'di ba? So whatever it takes sa mga first time pa lang ma-reject, 'di ba? Umpisa pa lang po yan ng rejection mo. Dapat magpatuloy ka pa. 'Di ba? Kung na-reject ka, dapat mag-continue ka pa rin. 'Di ba? Continue. Kausap lang ng kausap kasi sa bawat kinakausap mong tao, may magtitiwala at magtitiwala diyan. 'Di ba? Talagang maging maging positive ka lang sa ginagawa mo. Kasi kapag ikaw yung tipong taong positibo sa lahat ng bagay, 'di ba? Lahat ng resulta din magiging positibo. 'Di ba? Everything will be possible. Talagang ka lang talaga, dapat maging maging panghawakan mo lang talaga kung ano yung belief na meron ka. Kasi yan yung mag-push sa'yo towards your success. Okay? So, gayahin po natin yung sales B. Diba? Si Coach Christine. Gayahin po natin si Coach Christine, ha? Kung ano yung perspective or kung ano yung mindset na meron siya. Dapat maging sales B tayo. Wag si sales A. Kasi si sales A, diba, negative mindset ka agad. Diba? Pagpunta niya pa lang doon, negative na kaagad yung nakikita niya. That's why hindi siya magiging successful. Gayahin po natin si sales B. Kasi kung ano yung pinakita niyang attitude, yung dapat yung meron tayo. Kung ano yung pinakita niyang perspective, yung dapat yung meron tayo dapat dito sa business natin. Kasi isa din tayo sa mga nagpo-promote ng products, di ba? So dapat wala tayong iniisip ng mga negative, dapat puro ka positive kasi pag once na yung isip mo pinangunahan ng negative, di ba, lahat ng results magiging negative na yan, di ba? Dapat before ka pa lang pagkagising mo, dapat andyan na kaagad yung positive na energy na meron ka. 'Di ba? Kasi kapag once na gumising ka sa umaga, then negative na kaagad yung mood mo, 'di ba? So yung tipong ganun, 'di ba, negative ka na kaagad, wala na. 'Di ba? Negative na lahat yung magiging result niyan.
wala ka nang prospect, wala ka nang makausap, or wala ka nang mapapasali kasi nga negative, 'di ba? Pagkagising mo pa lang, negative ka na kaagad, 'di ba? So pag ganoon, dapat ano ka muna, meditate ka muna, mag-isip ka muna kung ano yung mabuting gawin, 'di ba? And um turn your negative mindset into positive. Kasi lahat magiging materialize pag yan yung gagawin natin. Okay? So, next tayo. Sabi pa nga dito, to succeed in business, you must have an empty mind. Ayan, so sabi pa nga di ba kanina ni Coach Anthony, be an empty cup. Di ba? So, kung gusto mo maging successful sa buhay, kailangan daw dito, ikaw yung tipong taong merong empty mind. Di ba? Empty mind. Yung tipong ikaw yung hungry for learnings. Di ba? So, yung hindi ka acne, diba? Hindi acne. Yung palagi mong tinitake advantage yung mga learnings na binibigay ng mga trainer. Diba? So palagi ka lang nag-accept ng mga learnings. Kasi napakahalaga talaga na meron tayong natututunan, nare-refresh yung mga utak natin, and at the same time, nabuboost yung sarili natin. Diba? Kasi walang ibang magpupush sa'yo, kundi yung community lang na meron tayo. But that is why you need to kumbaga, you need to, yung tipong talaga, mag-join ka sa mga training. You need to, GPS. Yung sinasabi natin na GPS, get in, plug in, and stay in. Diba? So, pag nandito ka na sa training, dapat, kumbaga, dito ka na. Diba, wag ka nang mag-out or wag ka nang gumawa ng mga activity na hindi naman nakakatulong sa atin. Like, for example, diba, so yung nag-cellphone ka, diba, so like yung earners yun natin, diba, dati, diba, sa last meeting natin, diba, so like yung pinagsalita ka, tapos, diba, so iba pala yung kausap mo, diba, so nalaman pala na meron kang ka-callmate, diba, so yung tipong ganun, diba, so dapat pag training yung iniisip mo, diba, mamaya na yung bebe time, diba, kasi meron pa namang meron pa namang time para dyan, diba, pag training, focus ka dapat sa training, diba, wag ka muna mag-focus sa mga ibang bagay-bagay dyan, kasi hindi yan makakatulong sa'yo, hindi mo makaka-catch up yung learnings na binabahagi ni coach, kung yung iniisip mo yung jowa mo, yung baby time, di ba? O sasabihin mo na ayan, yun, and good morning, be, di ba? Good morning, be, gano'n, di ba? So, pag naisip mo yun, di ba? So, yun, wala kang maintindihan. So, dapat talaga, nakafocus ka muna sa learnings natin. Kasi yan yung pinaka-importante. Okay? So, focus muna ngayon. Di ba? So, sabi pa nga dito, to succeed in business, you must have an empty mind. Di ba? Empty mind ka lang dapat. Huwag yung, napakinggan ko na yan. So, kahit hindi na ako makinig ng masinsinan, okay lang. Kasi nga, alam ko na yung mga susunod dyan, ganito yan, diba? So, acne po yung tawag dyan. Okay? Nakakatakot po yun. Diba? Nakakatakot yan. Kaya dapat wag tayo maging acne. Kasi pag acne ka, diba? Sabi pa nga ni Coach Anthony kanina, diba? Kung ikaw yung tipong acne, diba? Alam ko na din yung patutunguan mo. Diba? So, kaya dito pa lang sa training natin, iwasan na natin yung maging acne. Diba? Iwasan na natin na hindi tayo makikinig sa mga nagtuturo sa atin kasi nga, pag once na ganyan yung mindset mo, alam na namin yung patutunguan mo. Diba? Kung alam mo na tong training na to, alam na din namin yung patutunguan mo. Diba? Kaya dapat nakikinig tayo sa training. Nakikinig tayo sa mga tinuturo sa atin kasi yan yung makakatulong sa atin para maging successful tayo dito sa negosyo natin. And kapag ikaw naman yung tipong taong hindi seryoso sa business natin, diba? Pag hindi mo to sineseryoso, yung mga training hindi mo sineseryoso, 'di ba, nag-a-attend ka lang for what? 'Di ba, nag-a-attend ka lang for entertainment. So, alam na din natin yung magiging resulta mo, 'di ba? Kung ano kasi yung pinapakita mo dito, kung ano yung tipong mindset na meron ka, yan din yung magiging resulta mo, 'di ba? For example, hindi mo seryoso yung si Libgood, hindi ka din seryoso yung ni Libgood, 'di ba? Kumbaga, mirror lang yan. Kung ano yung pinapakita mo kung ano yung pinapakita mo sa dito sa Libgood, 'di ba? Yan din yung magiging resulta mo. 'Di ba? Kung whether kang mag-attend ng training, abay whether lang din yung magiging resulta mo, 'di ba? Kumbaga nakadepende talaga sa kung ano yung pinapakita natin, kung ano yung effort na binubuhos natin dito. Unlike pag ikaw yung tipong taong nagsisipag, 'di ba? So, ganyan din yung magiging resulta mo, 'di ba? So, malaki yung kikitain mo, 'di ba? Malaki yung earnings mo. And kapag ikaw yung tipong taong
masipag mag-attend ng training, di ba? So mataba din yung utak mo, di ba? Congrats kasi marami kang learnings, marami kang ibabahagi sa mga susunod na tuturuan mo, di ba? Kaya dapat continue lang talaga sa pag-attend ng training. Kahit wala ka pang earnings, okay lang yan as long as naka-plug in ka sa training. Talagang mabibiyayaan ka, mabibless ka palagi, di ba? It doesn't mean na wala kang earnings, di ba? Hindi ka na blessed. Blessed ka pa rin. Bakit? Kasi compared sa ibang tao na marami namang learnings ngunit wala namang marami namang earnings pero wala namang learnings, 'di ba? Nakakatakot 'yun. 'Di ba? Yung palagi na lang earnings yung iniisip mo pero wala ka namang learnings, no? So dapat unahin mo muna yung learnings before ka magkaroon ng malaking earnings kasi maraming taong nagpi-feel ng ganyan. 'Di ba? Maraming tao na nalilihis ng landas, 'di ba? Maraming tao na nakakagawa ng masama nang dahil po sa mindset na 'yan. 'Di ba? Yung tipong learnings lang palagi yung iniisip. Yes, gusto ko ng learnings. Yes, gusto ko ng earnings. Na ano tuloy tayo na. Ayan, gusto ko ng earnings. Yes, yes, 'di ba? So every week gusto ko ng earnings, gusto ko malaki yung kikitain ko ngayon, 'di ba? Pero hindi naman nag-a-attend ng training. Pag training, natutulog, 'di ba? Pag training, nagpa-plug in muna, then mag-out naman kaagad, 'di ba? Kaya ano yung nangyayari, 'di ba? Nalilihis ng landas, nakakagawa ng masama, 'di ba? Kumbaga nakakapang-scam ng tao dahil hindi siya nagpa-plug in sa training. Kumbaga hindi siya nakikinig sa mga nagtuturo kasi nga acne, 'di ba? Acne na yung mindset. Hindi na niya gustong mag-take ng mga learnings. Kumbaga yung iniisip niya mas magaling siya sa trainer, mas magaling siya sa mga coaches na andito sa Ultimate Empire, 'di ba? Kahit bago pa lang, 'di ba? So dapat wag tayong maging ganun. 'Di ba? Be humble always. Andito yung pagiging humble natin. Yan dapat yung palagi nating iniisip or yan dapat yung maghahari sa sarili natin, yung pagiging humble, yung pagkakaroon ng humility. Okay? So, yun dapat, di ba, empty mind ka lang, wag kayong tipong, alam ko na yan, kasi alam na po namin yung patutunguhan mo pag once na yan palagi yung iniisip mo. Okay? So, sabi pa nga dito, to succeed in business, you must have a good learning and listening attitude, di ba? GLLA. Di ba? So dapat meron ka daw GLLA kung gusto mo daw na maging successful ka dito kay Live Good, dapat meron kang GLLA. Palagi po natin yang itatak sa mga isip natin, GLLA. 'Di ba? Kindly type nga diyan GLLA. 'Di ba? GLLA. Kindly type nga diyan kung sino pa yung mga gising, 'di ba? Baka may mga natutulog na. 'Di ba? Kindly type nga diyan GLLA. Diba, dapat meron kang good learning and listening attitude towards our business. Kasi pag ikaw yung tipong taong merong GLLA, so lahat talaga magmamaterialize. Diba? So ano po ba yung GLLA, coach? Yung meron kang good learning and listening attitude. Ikaw yung tipong taong marunong makinig, marunong umunawa. Diba? So kasi pag once na ikaw yung tipong taong merong attitude na ganyan, nako, pagpapalain ka talaga. Magiging successful ka talaga in all aspects of your life. Di ba? Ganun kaganda. Or ganun talaga ganun talaga kaganda yung tipong tao na grateful ka palagi, di ba? And ikaw yung tipong taong, kumbaga tinitik mo talaga lahat ng learnings. Kasi, kumbaga, bihira lang po yung community na meron tayong, di ba? Bihira lang po yung community na ganito. Di ba yung mayroong free training, di ba? Andito yung enjoyment, andito yung fun, andito yung ka talaga, i-embrace ka talaga as a real family, di ba? So yung tipong ganun, di ba? So yung hindi nagkisiraan, andito yung pagtutulungan, di ba? So andito ka na sa the right opportunity, andito ka na din sa the right community, which is Ultimate Empire. So kailangan mo na lang talaga is mag-embrace sa community na meron tayo. And ka lang GPS and magkaroon ka ng good learning and listening attitude. Kasi kapag yung mga sinasabi ko dito in-apply mo sa negosyo mo, talagang may experience mo yung prosperity, yung abundance, and syempre, yung success. Diba? So sabi pa nga, diba, celebrate ka lang ng celebrate. Kasi hindi mo na mamalayan, success mo na pala yung sineselebrate nila. Diba? Kaya maging grateful ka. Kung yung isa naging successful, 'di ba, meron siyang na-achieve, 'di ba, dapat maging masaya ka. Maging masaya ka kasi success na 'yun, 'di ba? Kasi dito sa business,
ano yan, seasonal yan. Kumbaga, meron talagang season. Kung season niya ngayon, palakpakan mo, di ba? Congratulate him or her. Kasi darating yung time na ikaw naman yung papalakpakan. Di ba? Ikaw naman yung maka-experience na kumbaga, i-warm welcome. Di ba? Kaya dapat talaga maging ka lang, maging grateful ka lang. And be a good listener lang palagi. Di ba? Kasi kapag ikaw yung tipong taong nakikinig, maano ka talaga. Kumbaga, lahat ng aspeto sa buhay, magiging successful ka. GLLA lang yan. Di ba? So, yun. Then next, to succeed in business, you must have a proactive and never a reactive mindset. Ano po ba yung proactive? Diba? Proactive mindset. Diba? Ito yung tipong, kumbaga meron kang mindset na pag once meron kang problem, diba? So, nag-iisip ka agad ng solution. Unlike sa reactive mindset, diba, na magkaroon ka lang ng problema, andyan na kaagad yung mga, madrama moments, papasok na yung mga analin. Diba, papasok na yung abot kamay na pangarap. Diba, yung mag-drama ka na. Diba, mag-i-emote ka na. Diba, yan yung tinatawag natin na reactive mindset. Like, pag meron kang problema, diba, yung mga post mo, andyan na. Diba, yung post mo sa Facebook, mag-drama ka na. Lord, bakit mo naman ako ginaganito? Diba, hindi ko na kaya yung problema ko. Diba, sobrang bigat na. Diba, so yan kaagad yung pinopost mo. Ano yung mangyayari sa mga prospect mo? Ano yung mangyayari sa business mo? Diba? So syempre, kung ano yung pinapakita mo sa kanila, yan yung paniniwalaan nila. Kung madrama ka, ano yung sasabihin ng mga makakita ng post mo? Madrama pala to, parang hindi to nagbi-business. So hindi na lang ako mag-join dito, nakakatakot, di ba? So syempre, nakadepende din talaga sa atin kung paano tayo makitungo sa social media. Diba? Kasi para tayong artista dito, maraming nakatingin. Unlike pag ikaw yung merong proactive mindset, diba? Magkaroon ka ng problem, solution ka agad. Yan, solution ka agad yung hahanapin. Ano ba yung magandang solution dito? Diba? So, naghahanap ka agad ng solution. Diba? Kumakausap ka ng mga successful na tao. Diba? Naghihingi ka ng tips. Or ikaw yung tipong taong nanghihingi ng advice. Diba? So, kapag ikaw yung tipong taong ganun, diba? So, mabilis mo masusolusyonan kung ano yung problem na meron ka. Kaya dapat proactive mindset. Ayan, so i-type nga natin dyan, proactive, di ba? Para at least alam natin, di ba? Para maano natin, ma-catch up natin yung mindset na to, di ba? Proactive. Di ba? Ayan. So, sabi pa nga ni Coach Kristen, madi-disappoint sila. Yes. Madi-disappoint talaga yung mga prospect mo pag once na yan yung pinapakita mo. Di ba? So, dapat hindi ka maging reactive mindset. Diba? Kasi hindi tayo nasa GMA, hindi tayo nasa ABS-CBN, kumbaga hindi tayo doon yayaman. Kasi kung yan lang yung way para yumaman, 'di ba? Nag-aartista na lang ako, 'di ba? Pero yung artista, yes, yumayaman sila, pero nalalaos din 'yan. 'Di ba? May times na nalalaos 'yan, hindi na sila nakikita sa television. Bakit? Laos na, 'di ba? Kumbaga tapos na yung era nila. Unlike dito sa business natin, walang laos-laos. 'Di ba? Talagang pausbong na pausbong. Lalong-lalo na pag nasa likod ka. 'Di ba? Kasi nga nag-i-start pa lang, 'di ba? Sobrang dami pang aabangan. 'Di ba? Nakaka-excite. 'Di ba? So, yun dapat, no? Huwag tayo yung maging reactive mindset. Yung mga drama diyan, 'di ba? So, bawas-bawasan na po natin pagiging madrama sa buhay. Kasi hindi mo po yan hindi po yan makakatulong sa iyo. 'Di ba? Instead na maging reactive ka, maging proactive mindset ka, 'di ba? Turn your reactive mindset into proactive mindset. Okay? So, yun. Ayan. So, sobrang dami yung nagtatep dyan. Proactive and never a reactive mindset. Sabi ni partner Gregoria. Di ba? Ayan. So, talagang nakikinig sa partner Gregoria, no? So, grabe gigil na to. Nakikita ko yung mga post niya sa Facebook, no? So, parang nagkakaroon sila ngayon ng, yung video, no? Grabe talaga yung genuine icon empire. Nag-ano talaga sila, parang nag-level up. Di ba? Grabe. So, next. Attitude of a lion. Diba? Attitude of a lion. Ano po ba yung attitude of a lion? O, ayan, so sino po ba yung makakapagbigay ng attitude ng lion? Diba? Characteristic ng isang lion, no? Ayan, so sige nga. Ano nga dyan? Kumbaga, i-type nga natin dyan kung ano yung characteristic ng isang lion. Yan, relate ako dyan. Habit ko yan dati. Coach, kaya walang improvement sa sarili. Dapat reactive, dapat proactive mindset. Diba?
So sabi ni Coach Christine, relate na relate daw siya dati kasi isa din siya sa mga madrama sa social media. Pero ngayon, di ba, biglang nagbago. Ayan, so ano po ba yung characteristic ng isang lion? Di ba? King of the jungle, yes. King of the jungle. Ano pa? Matapang, sabi ni partner Ramonito, yes. Di ba? So yan yung mga attitude ng isang lion, di ba? Yung attitude na meron yung isang lion, di ba? Clever, di ba? Pagiging matalino and pagiging matapang, mabangis. Ayan, sabi ni partner Marilu Gonzalez. Ayan. So, yan, di ba? Yan yung mga karakteristik ng isang lion. Okay? So, yun yung mga sinabi nyo. Ayan, feeder. Ano ba yan? Feeder. Then, lion is the best animal. Yes, mabangis. Sabi ni partner Lornita y Gloria. Malakas. Yes, di ba? So, lahat, di ba? So, grabe. So, lahat ng mga sinasabi nyo dyan, tama. No, King of the Jungle, strong. Kapag makita ng tao, makakita daw ng tao tumatapang. Yes, strongest, sabi ni partner Sherin Shiri. Ayan, di ba? So, sabi pa nga dito ni Alex partner. Sabi pa nga dito ni Alexander the Great, di ba? An army of sheep led by a lion is better than army of lions led by a sheep. Di ba? So, ano po ba yung ibig sabihin nito, coach? Di ba? Mga sundalo po ba sila? Di ba? So, sabi dito, yung an army of sheep daw led by a lions is better than an army of lions led by a sheep. Diba? Ibig sabihin lang po dito mga partners, mas maganda daw yung, diba? Ano po ba yung sheep? Diba? Tupa. Diba? Yung tupa is sila yung mga animals na sobrang bait, diba? Mababait yan, diba? Kahit ano yung gawin mo dyan, hindi yan talaga, hindi yan, parang hindi sila nagiging aggressive. Diba? Kahit hawakan mo yan, diba? Hindi kagaya ng kambing, di ba? Pag once na hawakan mo, di ba? Susuwagin ka. Di ba? Yung tupa, di ba? Pag once na inano mo yan, hinawakan mo yan, talagang yan, steady lang yan, di ba? Kumbaga, sobrang bait. Di ba? Yan yung characteristic ng sheep or yung tupa. Di ba? Sobrang bait yan, di ba? So, dito daw, sabi daw dito, an army of sheep daw, led by a lion is better than an army of lions led by a sheep. So, sa business daw natin, kinakailangan meron tayong attitude of a lion. Diba? Yung kanina yung mga nabanggit nyo, dapat ikaw yung tipong clever, strong, ano pa yung mga dapat matapang, 'di ba? Mayroon kang strong mentality, 'di ba? Ikaw dapat yung ganun. Tipong taong lion. Kasi nga pag once na ikaw yung tipong taong lion, 'di ba? So yung kumbaga, kung yun yung yung mindset na meron ka, yung mga constituent or yung mga members mo, mahahawaan din yan. Kung ano yung pinapakita mo sa kanila. Yan din yung ma-adapt nila, 'di ba? Unlike pag once na ikaw yung tipong sheep, 'di ba? Sheep mabait, 'di ba? Yung 'di ba? O syempre, yung mga yung mga tawag doon, yung mga members mo, magiging ganyan din yung nila attitude. 'Di ba? So dapat ikaw yung tipong taong para to sa mga leader na sa mga tinuturuan na dapat maging lion ka sa kanila. 'Di ba? Maging lion ka, maging leader ka, be a leader. 'Di ba? Mag-stand ka as a leader. Kasi kapag once na nakikita nila na nag-stand ka as a leader, lahat ng mga lahat ng mga napapasali mo, susunod yan sa iyo. Unlike pag once na ikaw yung tipong taong lang, 'di ba, yung hindi mo pinapakita sa kanila yung pagiging leader mo, syempre andyan yung hindi kanila paniniwalaan, hindi kanila susundin, 'di ba? So dapat, 'di ba, maging kapanipaniwala ka din as a leader. 'Di ba? Be a lion. 'Di ba? Ano ba yung characteristic ng lion, 'di ba? Kinakatakutan siya ng lahat, 'di ba? Doon sa jungle. 'Di ba? Bakit? Yun yung inaastan niya palagi, 'di ba? So dapat dito, yun yung pinapakita mo sa mga kumbaga mga members mo kasi nga susunod sila kung ano yung iuutos mo sa kanila. Susunod sila kung ano yung pinapagawa mo sa kanila. Unlike pag once na hindi ka nag-stand as a leader, iba hindi ka papakinggan. Andiyan na yung magiging acne na sa iyo yung mga member mo kasi nga hindi ka nag-stand as a leader. Dapat stand as a leader. 'Di ba? Maging maging lion ka. Kung ano yung attitude ng lion, maging lion ka. Hindi naman yung 'di ba, yung sisigawan mo na lang sila palagi kasi lion ako, 'di ba? Kagaya ng lion, di ba? Nagro-roar. Diba? So, wag din ganun, di ba? Kumbaga, attitude ng lion in a good way. Di ba? Hindi yung bad way na, di ba? Palagi mo na lang silang pagpagalitan, ganun. Di ba? So, dapat attitude na makakatulong, di ba? Attitude ba lion na makakatulong sa kanila na mag-grow pa sa business natin.
maging successful. 'Di ba? Yung ano ka, kumbaga susundin yung ano yung gusto mong mangyari sa kanila, 'di ba? Yung maging successful sila, na gawin din yung kung ano yung ginawa mo, 'di ba? So yun dapat, 'di ba, in a good way, 'di ba? Kasi yan yung sinasabi dito na an army of sheep led by a lion is better than an army of lions led by a sheep. Okay? So yun. Then, next, humility and fear of the Lord brings wealth, honor, and life. Sabi pa nga dito sa Proverbs 22 verse 4. Diba? Tama ba? Chapter 22 verse 4. Diba? So, humility and fear. Ano po ba yung humility? Pag sinabi natin humility, andito yung pagiging, humble. Diba? Pagiging humble mo palagi. Pagiging mapagkumbaba. Diba? Pag ikaw daw yung tipong taong mapagkumbaba and merong takot sa Diyos, so lahat magmamaterialize, 'di ba? Ito yung magbibigay sa iyo ng kaginhawaan, 'di ba? Kaginhawaan sa buhay. Kaya kumbaga, panatiliin natin yung pagiging humble. 'Di ba? Pagiging humble down yung sarili natin. Kasi sabi pa nga, 'di ba? Pag ikaw yung tipong taong mapagmataas, 'di ba? Ikaw yung ibababa ng Diyos. Pag ikaw yung tipong taong mapagkumbaba, ikaw yung patuloy na itataas, 'di ba? Itataas ka ni Lord kasi nga humble ka. 'Di ba? Ikaw yung tipong taong nagpaparaya. 'Di ba? Always humble ka lang. 'Di ba? So ano man yung sinasabi nila sa iyo, 'di ba? So sabihan ka man ng masama, 'di ba? Remains humble pa rin. 'Di ba? Maging humble ka pa rin, wag kang maging aggressive, 'di ba? Kasi time will come, maiintindihan din nila kung ano yung ibig mong sabihin sa kanila or ibig mong ipadama sa kanila, 'di ba? So everything will materialize, 'di ba? That's why remain humble lang talaga, 'di ba? So kagaya na lang ng isang bamboo, 'di ba? Bamboo. Alam niyo ba yung bamboo? Hindi yung singer ha. 'Di ba diyan, yung bamboo na yung hindi yung singer ha. Yung ano ba yung Tagalog diyan? Kawayan, 'di ba? Kawayan. Kawayan, 'di ba? So pansin niyo yung kawayan, 'di ba? So kapag tumutubo siya, 'di ba? Sabi pa nga, the taller the bamboo grows, the lower it bends. 'Di ba? So kumbaga, maging successful ka man dito, dapat marunong ka pa ring magpakumbaba. Marunong ka pa ring tumingin sa pinanggalingan mo, 'di ba? So yan dapat yung attitude na meron tayo. 'Di ba? The taller the bamboo grows, the lower it bends. 'Di ba? So actually dalawa talaga yung dalawa yung meaning diyan. 'Di ba? Sa parang na yan, quotes na yan, di ba? The taller the bamboo grows, the lower it bends. So yung isa naman dyan, di ba? The taller the bamboo grows down, the lower it bends. Kumbaga, kung ikaw yung tipong tao mapagmataas, di ba? Mas lalo ka talagang ida-down. Di ba? So kagaya ng isang bamboo, di ba? So habang tumataas siya, di ba? Nagiging din, kumbaga, the lower it bends din siya. Di ba? So, yan, kumbaga dalawa. Kumbaga, positive and negative yung meaning dyan sa na yan, parang quotes na yan, di ba? Yan. So, next naman, so belief. Ayan, letter B na tayo, belief. Ano po ba yung belief? Diba? So, kindly comment nga dyan, belief. Diba? So, meron pa ba mga gising dyan, belief? Diba? Kindly comment dyan, belief. Ano po ba yung belief, coach? Nasa belief na tayo. Tapos na po tayo sa attitude, ha? Belief na kasi, parang ABCD yan. Diba? ABC to success. Diba? So, dito, put your 100% belief on God. Pag sinabi nating belief, ayan, explain ko muna yung belief, no? Pag sinabi nating belief, andito yung paniniwala natin. Diba? So, pag once na ikaw yung tipong taong meron kang belief sa sarili mo, everything will materialize. Magmamaterialize din. Kaya dapat talaga meron kang belief. Diba? Meron kang paniniwala. Meron kang tinatawag na trust. Diba? Trust sa sarili mo. Diba? So, dito i-explain ko lahat. Dapat meron tayong belief. So, unang-una, meron ka dapat belief kay God, sa higher creator. Bakit? Diba? So, bakit tayo dapat merong 100% or more pa na paniniwala? Kasi kung walang God, di ba, wala tayo ngayon sa mundong pinatatayuan natin. Then, wala din tayo dito sa negosyo natin. And, lalong-lalo na, wala tayo sa life na meron tayo ngayon. And wala tayong buhay ngayon. Di ba? Wala tayong mundo na ginagalawan kung walang God. Kaya dapat, 100% or more pa yung belief na ibibigay natin kay God. Okay? So, next. Sabi pa nga dito sa Matthew chapter 21 verse 22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Diba? So, kumbaga, yung pananampalataya natin,
diba, in a way, or in a form of prayer. Diba? So, kung ikaw yung tipong taong may pananampalataya, diba, ikaw yung tipong mahilig mag-pray. Kasi yan lang yung communication natin kay God. Dapat, yan yung wag nating wawalain, yung prayer. Kasi yan lang yung way natin para makipag-communicate kay God. Prayer, diba? In a form of prayer, mas napapalapit yung sarili natin kay God. Mas napapalapit tayo kay God, diba? Kaya, every time na kumbaga every time, 'di ba? So na meron kang ginagawa, 'di ba? You should pray first before mo gawin ng isang bagay. For example, before ka humataw, pray ka muna. 'Di ba? Before ka matulog, then after mo matulog, pagkagising mo, 'di ba? Pray ka and meditate. So, yan dapat yung ginagawa natin kasi yan yung magpapalakas ng paniniwala natin. Yan yung magpapalakas sa natin pananampalataya natin, 'di ba? Yung prayer. Huwag natin yan mawalain. And dapat maging habit natin yan. 'Di ba? Kasi I know na kung ano yung pinaka-basic gawin. Yan pa yung tipong nakakalimutan natin, 'di ba? Pag-pray na lang yan sa umaga, nakakalimutan pa natin. 'Di ba? Nakakaligtaan pa natin. Hindi na nga tayo nakakapagsimba, nakakalimutan pa natin mag-pray, 'di ba? So, kahit gano'n na lang ng mga bagay, 'di ba? Yung gagawin natin sa araw-araw. 'Di ba? Kasi pag once na ginagawa mo 'yan araw-araw, magiging habit mo na 'yan. 'Di ba? Parang yung sarili mo na lang yung yung tipong gagawa niyan para sa iyo. 'Di ba? Hindi mo namamalayan na ginagawa mo na pala yung bagay na 'yan. 'Di ba? So, kaya yan talaga. Kasi sabi pa nga dito, kung ikaw yung tipong tao daw na may pananampalataya, kahit anong hingin mo daw, ibibigay yan sa'yo. As long as ikaw yung tipong tao nagpe-pray lang palagi. Diba? Yan yung nakasaad sa Matthew. Matthew chapter 21 verse 22. Kahit basahin niyo pa yan sa Bible, andun yan. Kaya dapat palagi tayong mag-pray. Kasi ganun po ka-importante yung panalangin. Kasi yan po yung communication natin kay God. Kaya always pray. Diba? Always pray to God. Diba? Your problems, kung ano man yung na-encounter mo ngayon, diba? Talagang ipagdasal mo lang. Kasi lahat ng yan, diba? Magkakaroon ng solution. 'Di ba? Ipaubaya mo lang yung problems mo, wag mong kimkimin yung problem mo. Kung hindi mo na kaya yung problem mo, hingi ka lang ng tulong sa taas. 'Di ba? Mag-pray ka lang kay God, talagang ibibigay yung gusto mong hingin sa kanya, 'di ba? Kung once na may problem ka, masosolusyonan 'yan in a form of prayer. 'Di ba? Kaya always pray lang talaga. 'Di ba? Sabi pa nga dito, meron din tayo dito na put your 100% belief on you. Ayan, syempre sa sarili din natin. 'Di ba? Kung wala tayong trust sa sarili natin, wala tayong belief, 'di ba? So ano man yung gawin natin sa buhay, ano man yung gawin mo dito sa negosyo natin, hindi ka talaga magiging successful pag wala kang 100% belief. Dapat meron ka ding 100% belief sa sarili mo. Okay? Andiyan din yung pagkakaroon mo ng 100% belief. Kasi pag meron kang 100% belief sa sarili mo, lahat ng ginugusto mo, maaabot mo, ma-achieve mo. 'Di ba? Lalong-lalo na pag nasa live good ka. 'Di ba? So, paniwalaan mo talaga yung sarili mo kasi walang ibang tutulong sa'yo dito sa negosyo natin kundi yung sarili mo. And wala ka ding ibang kalaban dito kundi yung sarili mo lang din. 'Di ba? Kaya dapat marunong kang mag-handle ng sarili mo. 'Di ba? Know to handle yourself. Kasi yung kalaban at kakampi mo dito, sarili mo lang din. 'Di ba? Kaya dito, kumbaga, you versus you yung tawag diyan. 'Di ba? Ikaw versus ikaw. 'Di ba? Kaya dapat marunong kang mag-handle, 'di ba? Kasi sometimes yung sarili natin, yan yung pinakamahirap na kalaban, 'di ba? Mahirap kalabanin kasi andiyan yung emosyon. Yung emosyon kasi yung nagpapahina sa atin, 'di ba? Pag once na yung emosyon natin yung pinairal natin, 'di ba? Diyan tayo humihina, then diyan din pumapasok yung mga negative na mga energy, 'di ba? Kaya madali tayong mag-fail sa business na meron tayo or sa mga gusto nating ma-achieve sa buhay kasi dahil yan sa emosyon, 'di ba? And yan dapat yung hindi natin pinaiiral. Huwag tayo maging emotional kasi pag once na maging emotional ka, lahat ng pinapangarap mo mawawala yan sa iyo. Pag once na emotion mo yung pairalin mo. Kaya dapat, 'di ba, maging ka dito, maging strong, maging independent, maging bolder, 'di ba? Kasi lahat ng pinapangarap mo sa buhay, matutupad mo 'yan. Sabi pa nga ni partner Sharon, always believe yourself, especially to God. Yes, po, only God knows for everything. Yes, 'di ba? So dapat paniwala mo talaga yung sarili mo, believe on yourself, 'di ba? Sabi pa nga ng kanta, 'di ba? Believe on yourself when there's
believe in yourself when there's no, basta, hindi ko na alam. Di ba? Kumakanta na tuloy tayo, di ba? So, yun dapat, no? So, dapat magkaroon ka ng belief sa sarili mo. Di ba? So, sabi pa nga dito ni Mahatma Gandhi, Gandhi, Mahatma Gandhi, di ba? Your belief becomes your thoughts. Ayan, so ganda tuloy yung natin. Your thoughts becomes your actions becomes your habits becomes your values becomes your destiny. Di ba? So sabi pa nga, di ba, it starts with your belief. Kung ano daw yung pinaniniwalaan mo, yan daw yung magiging thoughts mo. And kung ano yung nagiging thoughts mo, yan daw yung magiging actions mo. And kung ano yung actions mo, yan na yung magiging habit mo. And kung ano yung habit mo, yan yung magiging values mo. Then kung ano yung values mo, yan yung magiging patutunguhan mo sa buhay. Diba? So, kumbaga nakadepende sa perspective or sa belief na meron ka. Like for example, yung paniniwala mo dito kay Live Good is scam. Diba? So, lahat ng sasalihan mong business, scam talaga yung maiisip mo kasi nga yan yung paniniwala mo. Unlike pag once na yung perspective mo, baguhin mo, si Live Good yung magbibigay sa'yo ng tinatawag natin na breakthrough. Si Live Good yung makakapagpalaya sa'yo sa pagiging empleyado. Diba? So, lahat ng gagawin mo dito kay Live Good, yan yung patutunguhan mo. Bakit? Yan yung naging perspective mo. Yan yung naging paniniwala mo. Tapos ito pa, for example na lang, diba? Kapag nag-prospect ka, yung iniisip mo, bababaan ka ng call, i-reject ka, sasabihin ka ng scammer, di ba? Sasabihin ka na wala kang mararating sa buhay. Di ba? Dahil din yung iniisip mo, yan yung nagiging perspective mo, lahat ng kakausapin mo, yan din yung mangyayari. Bakit? Yan yung palaging nasa isip mo eh. Di ba? Kasi sabi pa nga, di ba, what the mind conceive, di ba? The body can achieve. Di ba? What the mind conceive and believe. Sabi pa nga, what the mind conceive and believe, the body can achieve. Diba? It can be achieved. Or yan talaga yung mangyayari sa buhay mo. Diba? Kaya dapat pa lang, ngayon pa lang, marunong ka na mag-control sa sarili mo. Pag once na may naiisip kang negative about business natin, diba? Kumbaga, i-turn mo siya into positive. Diba? Kasi dapat ganun tayo. Diba? As a networker, or as a leader, diba? Dapat marunong kang mag-convert ng negative situation into positive. Kasi yan yung makakatulong sa'yo. Diba? Yan dapat pag meron kang tipong downlines na negative, 'di ba? Dapat sasagipin mo siya. 'Di ba kung ano yung problems niya, ito-turn mo into positive yung mga iniisip niyang negative thoughts, 'di ba? So, kumbaga be a good advisor or advisor, 'di ba? So, in a form of belief talaga, marami talaga yung saklaw ng belief. 'Di ba? Sabi pa nga ni Coach Christian, may spiritual belief, may ano pa yung tinatawag na superstitious belief, 'di ba? So maraming mga belief. Pero dito sa business, isa lang yung belief na meron tayo dapat, 'di ba? Yung tinatakal natin ngayon. Believe on yourself, believe on God. So marami pa tayo dito kailangang itakal. So sabi pa nga dito, 'di ba? For things to change, you have to change. For things to get better, you have to get better. Sabi yan ni Jim Rohn. Ayan, so si Jim Rohn, familiar yan si Coach Christian kasi isa yan sa mga mentor niya. Diba? So sabi pa nga dito daw, kung gusto mong magbago, diba? So kailangan mo talagang magbago. Kailangan mong baguhin yung sarili mo. And for things to get better, you have to get better. Kung gusto mo talaga na mag-improve pa yung sarili mo, gusto mo na ano pa talaga, kumbaga mag-move forward ka sa higher level, diba? So you need to get better. Kailangan mo din talaga na i-improve yung sarili mo, 'di ba? Kasi lahat talaga ng bagay, 'di ba? Lahat ng bagay na gusto natin sa buhay, 'di ba? Kailangan natin kung gusto natin ma-achieve 'yan, kailangan natin magbago. 'Di ba? Kasi dito sa business natin, no, so kami ng mga coaches, 'di ba, before kami kami na lang, 'di ba, for example na lang kami, 'di ba? So sina Coach Glenn, Coach Evelyn, Coach Christian, 'di ba? So dati yung mga mindset namin hindi naman ganito. 'Di ba? Hindi naman talaga kami business minded mag-isip. 'Di ba? Yung mindset namin dati talagang kagaya lang din talaga sa mga kumbaga yung mga normal lang na tao, char. Hindi pala kami normal. Yung mga yung mga tao talaga na lang, 'di ba? So yung mga lang, 'di ba? Hindi pa talaga business minded mag-isip. 'Di ba? Ganun din kami dati, 'di ba? Ganun din kami mag-isip, 'di ba? So yung lang talaga, yung kinagandahan lang talaga sa amin kasi yung mindset namin is binago namin. Unti-unti namin binago, 'di ba?
hindi man sa mabilis kaagad na ma-change yung mindset natin, at least it will slowly goes down into good way. 'Di ba? Talagang paunti-unti yang magbabago. Pag once nandito ka sa community na meron tayo ngayon. Kasi yan lang din yung ginawa namin, unti-unti lang namin binago yung sarili namin. 'Di ba? Unti-unti lang namin inalign yung sarili natin sa business natin. Kasi pag once na yan yung gawin mo, 'di ba? Whatever it takes, talagang magbabago yung mindset na meron ka. Lalong-lalo na pag once na yung sinasamahan mo, mga positive na tao, mga tipong tao pangarap lang yung pinag-uusapan, di ba? So sabi pa nga, kung sino yung sinasamahan mo, yun din yung magiging ikaw. Di ba? Ngayon, kung sumama ka sa 5 tambay, di ba? Pang-anim kang tambay. Kung sumama ka sa 6 na manginginom, di ba? Pang-7 ka na, di ba? Kung sumama ka sa 10 mga chismosa, pang 11 chismosa ka na, di ba? So, ganun talaga, di ba? So, yun yung mangyayari. Kasi nga, di ba, sabi pa nga, birds of the same feathers flocks together, di ba? Kaya piliin mo yung mga tipong taong sasamahan mo. Di ba? Mamili ka, di ba? Kasi makikita mo naman yan, di ba? So, dito ka sa masama or dito ka sa mabuti, dito ka sa walang pangarap or dito ka sa may mga pangarap, di ba? Nakadepende yan sa'yo kung sino yung sasamahan mo sa buhay. Okay? Basta ako, yung sasamahan ko talaga yung mga tipong taong may pangarap. Di ba? Kasi pag once na iba na yung mindset mo, ikaw talaga yung tipong taong hindi ka na kagaya sa dati. Di ba? So mapapansin mo naman yan, di ba? Pag umuwi ka sa inyo, for example, nasa abroad ka ngayon, pag umuwi ka sa inyo, di ba? So talagang mahaluan ka din ng mindset na meron sila. Di ba? Kaya piliin mo talaga na yung mindset na kagaya sa atin. Di ba? Kung ano yung mindset mo ngayon, piliin mo din yung kasamahan mo. Kasi anytime pwedeng mawala yung mindset na meron ka. Anytime pwede kang bumalik sa dati mong mindset. Okay, kaya piliin mo yung mga tipong taong sasamahan mo. Kasi ako, pag umuwi ako sa bahay, di ba, so talagang, hindi ko talaga gusto makipagsalamuha sa mga tao doon. Kasi nga, iba yung mindset ko di ba, iba yung tipong kinasanayan ko, yung kinasanayan ko talaga, yung tipong pangarap yung pinag-uusapan. Pag umuwi kasi ako sa amin, di ba, so yung mga yung mga kapatid ko, di ba, yung pinagsinto, mga problema, ganun, talagang umiiwas ako dyan. Di ba? So, hindi ko talaga gusto na mahaluan ako ng mga negative mindset. Diba? So, talagang maano mo yan, may experience mo yan pag once na patuloy mong gagawin si Live Good. Diba? Masasabi mo yan talaga na ito pala yung sabi ni coach, no? Na pag once na pumunta ka sa isang lugar na hindi kagaya ng mindset mo, talagang iiwas ka kasi nga nasanay ka na sa environment na meron ka. Diba? Kaya piliin talaga natin yung mga sasamahan natin sa buhay. Okay? Then, ayan, sabi pa nga dito, before you can be great, you have to be good. Before you can be good, you have to be bad. Before you can be bad, you have to try. Diba? So, lahat talaga dito may purpose. May purpose yung mga pinagdadaanan natin sa buhay kung bakit natin pinagdadaanan yan. Diba? Sabi pa nga, experience is the best teacher. Kasi kung hindi ka ma-reject, diba, kumbaga hindi ka mag-fail sa business, hindi mo mauunawaan ang lahat. Diba? Kaya may reason kung bakit nangyayari yan sa'yo. Sabi pa nga dito, di ba? So, bago tayo talaga maging great or bago tayo maging successful, so pagdadaanan talaga natin yung mga bagay-bagay na yan. Di ba? Like for example, nalulumoral tayo, nalureject tayo, di ba? Ano pa? Di ba? Pinagsasabihan tayo ng kung ano-ano. Ano pa ba yung mga negative yung family members natin, di ba? Negative yung asawa, negative yung anak, di ba? So lahat-lahat ng yan, may reason. Bakit? Merong lesson dyan May mga lesson ka na mapupulot dyan. And sa mga lesson na yan yung makakatulong sa'yo para mas lalo mo pang galingan, mas lalo mo pang ipakita sa kanila na tama yung ginagawa mo and mali sila. Okay? So, yan dapat, no? So, kumbaga, i-take as an advantage natin kung ano man yung mga kinakaharap natin na problema ngayon or anything na nangyayari. Kasi nga, may reason yan kung bakit nangyayari sa atin yan. And yan talaga yung pinakamagandang nangyayari sa buhay natin kasi yan yung nakakatulong sa atin para mas lalo pa tayong lumakas dito sa business na meron tayo. Okay? Then sabi pa nga dito ni Tony Robbins, no? So everything starts and ends with the human mind. 'Di ba? So nagsisimula talaga yan sa mindset natin. 'Di ba? Whatever circumstances na nangyayari or whatever things na ginagawa mo, talagang nag-i-start yan sa mind natin, 'di ba? Kasi sa sa trabaho natin, 'di ba? Kailangan natin ng human mind, kailangan natin mag-isip, 'di ba? Talagang nag-i-start yan and nag-i-end din sa human mind natin.
So, tama si Tony Robbins talaga, no? And another, put your 100% belief on company. Siyempre, kay Live Good, no? So, type nga dyan, di ba? Live Good is a blessings. Di ba? Kasi para sa atin, Live Good is a blessings talaga. Kaya dapat lang talaga na 100% yung ano natin, yung belief natin, paniniwala natin kay Live Good. Kasi pag once na yung belief mo kay Live Good, 75%, di ba? 80%, chart. Ano pa, 50%, ano to, charger? Ay, cellphone. Pala. Kasi pag yung tipong taong ano na lang yung belief mo, 4% na lang, di ba, mag-shutdown ka na, di ba? So, hindi talaga yan, ano, kumbaga, hindi talaga yan advisable. Dapat talaga 100%, di ba, full bar. Battery full ka dapat dito yung ano mo, yung tawag dito, yung paniniwala mo kay Live Good. Sige nga. So, ilang percent ba yung cellphone mo ngayon? Diba? I-type mo nga dyan. Sa akin, 87%. Diba? So, ganun dapat yung paniniwala natin, no? So, dapat meron kang 100% belief sa company na meron ka, which is Live Good. Kasi pag meron kang 100% belief, syempre, everything will materialize. Yan yung palagi kong sinasabi. Magmamaterialize talaga lahat. Di ba? And whatever it takes, ano man yung mapakinggan mo sa labas, ano man yung marinig mo about kay Live Good na negative, di ba? Hindi mo yan paniniwalaan. Bakit? 100% yung ano mo dito, yung paniniwala mo. That is why, hindi ba? Hindi ka dali-dali na madadala ng ibang mga tao nag-invite sa'yo, or kung ini-invite ka man sa ibang company, hindi ka agad dali-daling makukuha. Bakit? Meron kang paniniwala kay Live Good. Meron kang 100% belief. That's why, di ba, dapat talaga meron tayo nito. 100% belief on company. Kasi nga ito yung nagbibigay sa atin ng income, ito yung nagbibigay sa atin ng opportunity na kung saan pwedeng makapagpabago sa buhay natin. Kaya dapat meron kang 100% belief, or more pa nga, dapat nga 1,000 or 1 million, 1 billion belief. Diba? Yan nga dapat to. So, wala ka pa mang kinikita, dapat meron kang parang 100% belief. Kasi yung paniniwala mo sa company, hindi lang yan nakadepende sa kinikita mo, hindi lang yan nakadepende sa income mo. Kasi what if wala kang kinikita per week, wala kang kinikita per month? Diba, meron ka pa bang 100% belief? Diba? Kasi yung iba, diba, nakadepende lang sa income. Pag once na kumikita sila consistently every week, yung paniniwala nila talagang 100%. Tapos, nung hindi na sila kumikita, nung tumumol na yung ano nila, yung income nila, nasa ano na lang yung nasa 7% na lang yung belief. 'Di ba? 50-50 na, pwedeng mawala bukas, pwedeng mawala ngayon. 'Di ba? Eh dapat hindi lang talaga nagdedepende sa income mo. Kasi yung iba, 'di ba, yung belief nila sa company nakadepende lang sa income. Pag once na hindi na kumikita, hindi na din active, hindi na umaattend ng training, 'di ba, pinapabayaan na yung business, 'di ba? Marami talagang tipong taong ganun. 'Di ba, nalilist ng landas. 'Di ba, kumbaga hindi na nagpa-plug in sa training kasi nga hindi na nila gusto yung nangyayari sa kanila, wala na daw silang kinikita. 'Di ba? So nakadepende lang pala sila sa income. 'Di ba? Hindi pala malalim yung belief nila dito sa business na meron tayo. Tapos yung iba naman hindi na humahataw kasi naantay lang yung co-op. Gusto ko antayin si co-op. Sige, marami kang masayang na panahon pag once na mag-aantay ka lang, 'di ba? So yung iba abang-abang, kailan ba i-launch out yung co-op, coach? Kasi excited na ako. Excited na akong humataw. Sige. Sige, mag-antay ka lang sa co-op kasi hindi mo na umalayan. Marami na yung nagiging successful dito kay Live Good. Ikaw mag-aantay ka ng co-op, magsisimula ka pa lang. 'Di ba yun yung mindset ng iba, no? Napakarong mindset. Hindi mo naman kailangan mag-antay ng co-op before ka umataw. 'Di ba? Kasi pwede mo na hatawan si Live Good ngayon pa lang. Diba yung iba kasi antay na antay sa co-op. Diba kasi magkakaroon na sila ng mga downline na taga-US, diba? Actually, yung co-op, tools lang po yan. Diba? Provide lang po yan ng company, diba? Pero kailangan pa rin nating trabahuin. Andyan pa rin talaga na kailangan i-work out. Yes, merong tools, merong co-op. Pero ikaw pa rin dapat talaga mag-work out ng sarili mong negosyo. Kasi yung company naka-design lang yan para tulungan tayo, diba? Para magbigay ng opportunity. Pero sa ano talaga, useless lang din talaga yung opportunity na ibibigay ng company pag once na hindi mo tatrabahuin. Kaya kailangan pa din talaga na i-work out, no? Although may mga tools na binibigay para mas maging madali, pero kailangan mo pa din talaga i-work out. And hindi yan magiging successful or hindi talaga yan magiging effective yung isang bagay pag once na hindi mo i-work out. So you need to work out. Okay? And ayan, ito pa, put your 100% belief on products.
Ayan, so dapat meron kang 100% belief sa mga products natin kasi pag once na wala kang 100% belief sa mga products, 'di ba? So, talagang magfi-fail ka sa business na meron tayo, 'di ba? So, dapat meron ka talagang 100% belief, 'di ba? So, gumagamit ka din ng mga products natin, bumibili ka, 'di ba? Hindi lang yung tipong ano ka lang, commission ka lang palagi. Bili-bili din ng products wag may time, di ba? So, bili ka din ng mga products kasi nakakahiya kay likod. Kumikita ka every week, kumikita ka every month, tapos hindi ka man bumibili ng products, di ba? So, kumbaga, ano na, kumbaga, maano din tayo, maging ano din tayo, be a product of your product, di ba? Kasi mismong tayo gumagamit din dapat ng products. Ano na lang yung sasabihin natin sa mga prospect natin, di ba? Ano na lang yung sabihin mo sa kanila kung hindi mo pa na-try yung products, 'di ba? So wala kang experience na pwedeng ma-share sa kanila, wala kang feedback sa products natin kasi nga hindi mo na-try, 'di ba? So dapat dito gumagamit din tayo, 'di ba? Gumagamit din tayo ng products kasi 'yan yung magiging edge natin sa ibang mga affiliate members na hindi pa gumagamit ng products, 'di ba? Kasi ikaw pa lang mismo, alam mo na kung ano yung mga effects ng magandang epekto sa katawan natin, di ba? Pwede mong i-share sa kanila and malalaman talaga ng prospect mo na gumagamit ka kasi alam na alam mo yung mga naging feedback ng products sa inyo. Di ba? Kaya dapat gumamit ka na ng products, di ba? Mag-order ka na ng International Wellness Pack, di ba? Nagmahal tuloy yung International Wellness Pack. Naging $100 tuloy, di ba? So, dapat talaga ngayon pa nag-order ka na, di ba? Bago pa tumaas ulit yung price niyan. Kasi nga, ano yan, kumbaga free shipping na yan and meron ka ng 5 products sa ano mo na yan. Kumbaga sa $100 mo, meron ka ng 5 products. Diba? Hindi ka nalugi unlike pag mag-ano ka lang, magpapaisa-isa ka lang, patingi-tingi ka lang ng i-order. Diba? So kumbaga napakalaki ng paano mo, magagastos mo. Unlike pag international wellness pack, talagang makakasave ka. Diba? Marami pa doon, pwede mong pagpilian kung gusto mong kumata, mag-collagen ka. Diba? So marami doon kaya ano lang talaga, kailangan lang talaga natin na mag-try din, 'di ba? Wag din tayo yung puro lang commission. Kasi ano 'yun, kumbaga hindi din 'yun maganda, 'di ba? So syempre, 'di ba, sabi pa nga stay healthy and get healthy without having to spend a fortune. 'Di ba? Yan nga yung pinaka-mission ng company natin, 'di ba? So, kaya dapat talaga natin sundin din natin yung mission ng company. 'Di ba? Kailangan talaga maging healthy din tayo. Diba? Gumamit tayo ng mga products para maging healthy tayo. Kasi sa panahon ngayon, uso yung sakit, di ba? Uso yung mga malubhang sakit, hindi natin namamalayan, di ba? Nakakasakit na pala tayo, di ba? It's because hindi talaga natin control yung mga kinakain natin. Tayo, karoon tayo ng healthy lifestyle, no? And ayan, put your 100% belief on uplines. Ayan, so dapat meron ka ding mga 100% belief or 1,000,000% belief, char, di ba? So, dapat meron kang mga ganyan na belief sa uplines mo kasi yan talaga yung kailangan mong gawin, di ba? Kasi pag once na hindi mo paniniwalaan yung upline mo, wala, di ba? Mag-feel ka talaga sa business mo. Bakit? Wala kang tiwala sa upline eh, di ba? Kumbaga, pinipili mo lang yung pinaniniwalaan mo. Di ba? Naniniwala ka lang, kumbaga, parang yung yung paniniwala mo, hindi siya fair. Kumbaga, yung paniniwala mo kay upline, ano lang to sa kanya, 10% lang yung paniniwala ko sa kanya kasi parang nakikita ko sa kanya. Di ba? So, parang PBB lang. Ayan, so 10 puntos para kay uplines kasi nakikita ko pa yung pagiging niya. Di ba? So, 3 puntos para kay downline kasi gano'n, di ba? Parang PBB yung tingin mo dito. Wag dapat gano'n na. Dapat 100%. Fair dapat. Kung ano yung paniniwala mo sa upline mo, dapat gano'n din yung mga paniniwala mo sa sa mentors, sa coaches, di ba? Dapat ganun. 100%. Huwag yung pipiliin mo lang yung paniniwalaan mo. Di ba? Huwag yung gano'n. Dapat fair ka sa paniniwala. Di ba? So, kasi yung upline mo yung tutulong sa'yo, siya yung nag-invite sa'yo dito, di ba? Bakit hindi mo paniniwalaan? Siya yung nag-share ng opportunity sa'yo. Di ba? And alam din niya kung ano yung patutunguhan ko. Di ba? So, unlike na lang pag yung upline mo may ginawang masama, di ba? Maniniwala ka pa ba? Unlike na lang pag yung upline mo, in-scam ka na pala, maniniwala ka pa ba? Di ba? So, kung nakikita mo na yung upline mo, di ba? So, nakakatulong sa'yo, din talagang ginaguide ka ng mabuti, paniwalaan mo. Di ba? So, kumbaga, maging grateful ka, maging thankful ka kasi meron kang upline na ganyan. 'Di ba? Kasi bihira lang yung mga upline na ganyan, 'di ba? Yung sinisendan ka pa ng link, mag-attend ka lang ng training, 'di ba? Yung pini-PM ka pa talaga personal message,
Di ba, Char? Special message pa, di ba? Mag-attend ka lang ng training. Dapat, ano ka, grateful ka. Kasi yung ibang mga uplines talaga, makaka-experience ka talaga ng hindi maganda. Di ba? Kaya dapat talaga, pasalamatan mo yung upline. Pasalamatan natin yung mga uplines natin na meron tayo, no? Ayan, thank you so much kay Mentor Jana, yung uplines ko. And sa lahat ng mga uplines nandito ngayon, no, sa mga coaches, no? So thank you so much po sa inyong lahat. Kasi kayo po yung, ano po, mga motivation ko din sa business natin, no? So sila din yung mga idol ko dito. Ayan, kay Idol Christian Binloan, Idol Coach Glenn, no? So lahat-lahat mga idol natin yung mga andito, salamat upline, no? Papasalamatan natin yung mga upline natin. I-mention naman natin yung mga uplines natin dito, no? Ayan. Ayan, so believe ako sa upline na super nakaka-inspired 100% Mentor Jana. Ayan, no? So dapat maging grateful tayo sa mga uplines natin, no? Okay? So, pero yung mga ano talaga, dapat talaga always be grateful lang palagi, no? So, always be grateful of what you have and what you got. Then next, put your 100% belief on downlines. Excuse me. Dapat hindi lang kay uplines din, sa mga downlines din natin, mayroon din tayong 100% belief kasi syempre nagtiwala yan sa atin, di ba? Sumama sila sa atin kasi gusto din nila na mabago yung buhay nila, gusto din nila na ma-experience yung tinatawag na breakthrough. Kaya dapat mayroon ka ding 100% belief sa downlines mo. 100% na magiging successful to. Di ba? Magiging leader din to. Magiging malakas din to, magiging agila to. Kaya dapat meron kang 100% sa mga downlines mo. Kaya pasalamatan natin yung mga downlines na meron tayo, no? Kasi sila yung nagtiwala sa atin din. Sila din yung reason kung bakit tayo nagiging successful. Kasi syempre sila yung nagiging katulong natin dito kay Live Good, and sila din yung tutulungan natin. Di ba? Sila din yung tutulungan natin soon na makapag for good and maabot nila kung ano yung buhay or ma-achieve nila kung ano yung buhay na gusto nila. Di ba? Kaya palakpakan po natin yung mga sarili natin, no? Palakpakan naman po natin yung mga sarili natin. Di ba? Kasi karangalan po talaga na andito tayo kay Live Good. It's an honor, di ba? Para sa akin, it's an honor na andito tayo kay Live Good. And lalo-lalo na pag nasa Ultimate Empire ka, di ba, nag-training ka, it's an honor to serve, di ba? More than 40 million participants nandito sa Zoom ngayon, di ba? It's an honor to serve kasi yung learnings mo, di ba? So it's an honor, di ba, na ibabahagi mo sa mga taong nandito ngayon, sa mga participants, di ba? Kumbaga, ano to talaga, karangalan ito. Kaya thank you so much sa privilege na makapag-training, bahagi ng motivational training for this morning. No? So thank you so much, Mentor Jana, and thank you so much sa mga coaches na andito ngayon, sa mga supportive ever coaches na meron tayo ngayon. No? So thank you so much po sa inyong lahat. Ayan, so next, discouragement. Ayan, so sabi, paano po ako, wala na ako apply. Ayan, so hindi naman, paano daw siya, wala na daw apply si Coach Rodney. So meron ka pang apply, Coach Rodney, meron pa yung apply, di ba, yung pinakamataas na apply. Hindi naman sa wala ka ng apply, no? So be grateful pa rin kahit wala ka ng apply kasi in-invite ka ni apply, di ba? Kung hindi dahil kay apply, hindi ka mapupunta sa community na meron ka ngayon, di ba? And di ba marami ka pang apply, nandiyan si Coach Evelyn, di ba? So sino pa ba yung apply mo, di ba? So, sobrang daming nagmamahal sa'yo dito, Char. Di ba? Sobrang daming nag-ano sa'yo dito. Kumbaga, sobrang daming tutulong sa'yo dito. Di ba? Andito yung community ng Ultimate Empire. Di ba? Kaya sabi pa nga ni Coach Christine, yes, 100% one team, one dream. Yes, di ba? So dapat one team, one dream tayo. Sabi pa nga ni Coach Emily, proud din ako sa upline ko na si Coach Christine Alongkaya. Thank you, Coach Christine Alongkaya, at kay Coach Glenn Bernal, at sa mga grand upline namin, Coach Jana, Coach upline, Coach Evelyn Bernal, and Mentor Jana Montezon. Ayan, diba? So, sobrang dami nagpapasalamat. Ayan, thank you so much, upline ko, Coach Glenn Yu. Thank you so much, partners, Evelyn Abarido. And so, thank you so much, upline Alvin Ubera and Mentor Jana. Thank you so much, upline Glenn Bernal, at sa mga downline ko na nandito. Ayan, thank you so much, no, sa mga nagpo-participate, sa mga nagpo-comment, no. Ayan, di ba? So, sobrang grateful natin sa mga uplines na meron tayo kasi sila yung nagdala sa atin sa napaka-life-changing opportunity like this. No? Then next, discouragement. Di ba? Letter D na tayo. Letter D, discouragement. D is a choice. Discouragement is a choice. D is a choice. Discouragement is a choice, di ba? So, choice talaga yung pagkakaroon natin ng discouragement. Kasi yung discouragement talaga, pwedeng negative, pwedeng positive, di ba?
So, yung discouragement sa buhay, normal lang yan. Kasi lahat ng aspeto sa buhay, naka-experience tayo ng discouragement. Diba? In all aspects, talagang madi-discourage ka. And depende yan sa'yo kung choice mo na i-turn mo siya into positive or i-turn mo siya into negative. Kasi yung discouragement, nakakatulong din sa atin yan. Yan yung nagpapaboost sa atin para mas lalo pa tayong magpursige dito sa business natin. And kapag yung naman, discouragement naman, i-turn mo siya into negative, di ba? Yan talaga yung magpapafail sa'yo, di ba? So, it's a choice kung ano yung paniniwala mo, anong perspective mo about discouragement. Kung yung perspective mo about discouragement is positive, di ba, yung tipong makakatulong sa'yo, di ba? Well, congratulations kasi yan talaga yung pinaka-right mindset na meron tayo. Well, kung yung discouragement naman negative for you, di ba? So, good luck na lang sa next journey mo kasi nga, yung discouragement, parang tinaturn mo siya into negative, which is not good mindset, no? Sabi pa nga dito, pag once na na-experience mo daw yung discouragement, tanging cure lang daw dito, di ba? Pag once na ikaw yung tipong taong networker and always kang nagpo-prospect, no? So that the main cure of discouragement is the SW4 next formula. Okay, ano po ba yung SW4 next formula? Di ba? Ito yung some will, some won't, so what, and someone's waiting. And next. Di ba? So yun dapat. So yun dapat yung meron tayo no na formula pag once na nagpo-prospect tayo kasi yung iba pag once na reject lang ayaw na kaagad, hindi na mag-try or hindi na magpo-proceed sa iba kasi nga na-reject na sila. Pinagsabihan lang ng scammer, pinagsabihan lang na walang mararating sa buhay, pinagsabihan lang na wag ka nang mag-scam, di ba? Sa iba na lang, di ba? Nasaktan ka agad, di ba? So actually, lahat po tayo nadi-discourage. Nadi-discourage din. Even kami ng mga coaches, nadi-discourage pa rin kami up until now. Pero ano yung ginagawa namin? So, talagang ina-apply lang po namin itong SW4 formula. Kasi ito talaga yung pinaka-cure namin dyan. Kumbaga, ikaw yung tipong taong nonchalant. Di ba? Nonchalant ka dapat yung, parang manhid ka. Di ba? Manhid ka dapat. Hindi mo dapat binibigyan ng atensyon yung mga bagay na hindi naman nakakatulong. Di ba? Pag na-reject ka, hindi naman yan makakatulong sa business mo. So, bakit mo bibigyan ng pansin? Bakit ka mag-i-stay dyan? So, dapat dyan, di ba? Ito yung gagawin mo. Some will, some won't. So, what? Someone's waiting. Then next, proceed ka kagad sa next. Diba? Wala kang emotional attachment sa mga kinakausap mo. Gawin mo lang silang praktisan, gawin mo silang yung yung tipong makakatulog sa'yo para mas gumaling ka pa. Para mas mahasa ka pa sa pagsasalita, sa pag-share ng opportunity kasi kapag yan yung ginagawa mo, hindi mo namamalayan, 'di ba? Gumagaling ka. And gumagaling ka sa pag-explain ng business, lahat-lahat ng aspects, 'di ba? Na mo talagang na-apply mo sa sarili mo pag once na na-experience mo yung rejections. And kapag hindi mo talaga inulit-ulit yung rejections, hindi ka pa ulit-ulit na ma-reject, hindi ka mag-grow, hindi ka magiging successful sa kung anong business na meron ka. Diba? Rejection is a part of our business and it's a part of our success. Kaya dapat palagi natin itong na-experience, no? Kasi dyan katitibay. Sabi pa nga dito, make every failure a brick stairs to success, not a brick wall. Ano ba yung brick stairs? Diba ito yung parang hagdan-hagdan? Diba? Dapat daw yung mga failure daw, ginagawa mo siyang hagdanan. Hindi yung brick wall, hindi yung pader. 'Di ba? Kasi yung brick stairs, 'di ba? Yan yung magiging steps mo, 'di ba? Magiging stepping stone mo to your success. Unlike sa brick wall na yan yung haharang sa success mo. 'Di ba? Pag once na nasa nasa success ka na, pag once na yung brick wall humarang, wala. Hindi ka magiging successful. Dapat brick stairs to your success. Ayan, malulubat na tayo. Wait lang. Charge lang ako. Tayo nakapag-charge, no? Yan, malulubat na ta. Malulubat na ta. Yan, so dapat maging brick stairs, hindi maging brick wall, no? And next, enthusiasm. Ano ba yung enthusiasm, coach? So, bakit kailangan natin ng enthusiasm? Enthusiasm, di ba, nandito yung liksi, excitement, ano pa, yung mga naisip natin sa enthusiasm. Ayan, so kindly comment nga dyan ano yung pagkakaintindi mo sa enthusiasm. Ano yung mga pwede mong maibigay na mga similar words about enthusiasm. Sige nga, kung meron tayong pwedeng ibigay na mga words, no? Na pwedeng makapag-explain or pwedeng makapagdagdag ng kaalaman, no? So pwede tayong magbigay ng kung ano yung pagkakaintindi mo sa enthusiasm, di ba? May kanta pa nga dyan, di ba? I'm awake, alert, alive, enthusiastic. Di ba? Sino ba yung sino ba yung
may mga ano diyan, nakatagong vocabulary words. Ayan, enthusiastic daw sabi ni Coach Rod. 'Di ba nung bata pa tayo, 'di ba 'yan yung kinakanta natin? 'Di ba? Sa mga ano, gawaan ng kindergarten, 'di ba? So, yan. Thank you, upline Coach Charwell Cabaldera, sabi ni partner ay Coach Lydia Vivas. Ayan. So, sino pa ba dito? Wag magpapa-apekto gawing inspirasyon ng bawat rejection. Yes, tama partner Sharon, no? Ayan. So, enthusiasm, no? Pag sinabi natin enthusiasm, andito yung energy mo towards your business. Diba? Whatever it takes, dapat kung ano yung energy na pinapakita mo, ano yung energy na meron ka ngayon, dapat yun yung palaging energy na dapat hindi mo wala sa business. Diba? So sabi pa nga dito, nothing great was ever achieved without enthusiasm. So walang naging successful na hindi talaga in-apply yung pagiging enthusiastic nila sa business nila. Diba? So dapat talaga maging enthusiastic ka. Diba? So whatever it takes na kumbaga kung ka ng rejections ngayong araw, dapat be enthusiastic pa rin. Dapat maging ano ka pa rin, maging excited ka pa rin. Kasi nga, di ba, na-reject ka, yes. Na-reject ako, yes. Di ba? So alam mo na kung ano yung magiging result mo pag once na marami kang rejections. Ibig sabihin lang, pag na-reject ka, may ginagawa ka. And humahataw ka talaga. Pag hindi ka naman na-reject, isa lang yung ibig sabihin dyan, wala kang ginagawa. Hindi ka humahataw, hindi ka nag-share ng opportunity. Di ba? Hindi ka gagaling. Hindi ka mahahasa. Di ba? So, pag once kasi na na-reject ka, marami yung kumbaga marami yung nagiging benefit diyan. 'Di ba? Aside sa nahahasa ka, napapractice yung sarili mo na magsalita. 'Di ba? Hindi mo na mamalayan, ang galing mo nang magsalita. Fluent ka na mag-Tagalog, fluent ka na mag-share ng opportunity na livelihood kasi nga nasasanay ka, 'di ba? Nagiging enthusiastic ka tuloy. 'Di ba? Nagiging ka, kumbaga nagiging energetic ka palagi na mag-share ng opportunity kasi 'di ba? Pag first time natin na mag-share ng opportunity, nanginginig pa tayo, 'di ba? Yung tipong hindi mo alam kung anong sasabihin mo, 'di ba? So, kasi nga hindi ka pa sanay. And kapag hindi mo yan paulit-ulit na gawin, hindi ka talaga masasanay. Paulit-ulit ka din magiging ganyan. Unlike pag once na palagi mong ginagawa, di ba? Si Coach Rod niya, galing-galing na, hindi na siya nahihiya mag-present, di ba? Yung tipong tumatapang na yung mga nagkakaroon ng muscle yung mga dito, di ba? Parang di ba? Parang nag-gym yung niya, yung mukha, magkakaroon ng muscle kakasalita, di ba? So, hindi mo na mawalayan, ang galing mo na pa ng magtagalog, ang galing na pa ng magtagalog ni Coach Joshua kasi maraming kinakausap. No? So, kaya kailangan lang talaga natin ma-reject paulit-ulit. And kailangan din talaga natin na ma-reject and pagsawaan yung rejections. Di ba? Wag lang natin, kumbaga, wag natin isipin na masama yung rejections. Dapat isipin natin na mabuti yung rejections. Mabuti yung may dudulot sa atin yan. Kasi sa bawat rejections mo, tumatapang ka, lumalakas ka, and higit sa lahat, mas natututo ka pa, mas ginagalingan mo pa. Diba? Yung tinuturo sa atin. No? Then, sabi pa nga dito ni Jesus Christ, be a salt and the light of the earth. Diba? So, kumbaga lahat tayo dito sa mundo, diba? Since pinanganak pa lang tayo, diba? Meron na tayong mga purpose. Diba? So, kumbaga, lahat ng mga human beings, mga creatures, or mga kumbaga lahat ng mga animals na merong buhay, meron yung mga purpose. And even we, as human, diba, meron tayong mga purpose dito kung bakit nandito tayo. Si Coach Rodney, sino pa ba yung andito, partner Gregoria Pan, diba, so lahat tayo may mga purpose. And sabi pa nga dito ni Jesus Christ, be a salt and the light of the earth. Ano po ba yung ibig sabihin, Coach? Ba't ang hirap intindihin? Kahit nga po, nahirapan ako dito mga partners, no? So, honestly lang talagang nag-ano ako. Nag-google pa ako kung anong ibig sabihin dyan kasi may nakatago talagang dito. May nakatagong meaning na dapat nating maintindihan. No, ganun kasi si Jesus Christ magbigay ng kumbaga knowledge, magbigay ng learnings. Talagang i-challenge ka na mag-isip, di ba? I-challenge yung paniniwala mo, yung faith mo kung gaano kalalim, di ba? So pag sinabi natin be a salt and the light of the earth, kailangan daw natin maging huwaran, maging role model, di ba, sa bawat isa kasi create tayo ni Papa God with a purpose. Di ba? Hindi tayo create lang for what, for nothing. Di ba talagang meron tayong purpose kung bakit andito tayo sa mundo. Di ba? Kasi habang tumatagal tayo sa mundo, di ba? So nalalaman natin kung ano yung purpose natin. Especially pag once na nagbe-business ka. Kasi ako dati, akala ko life talaga, it's all about it's all about having a successful life. Diba? Having akuan, kumbaga having akuan. Kumbaga, akala ko dati, yung life talaga is lang talaga.
Yung tipong magkaroon ka lang ng magandang buhay, di ba magkaroon ka lang ng yung trabaho na maganda. Kala ko ganun lang. So meron pa palang purpose. Di ba? Everything has a purpose pala kung bakit nandito tayo. Especially pag nasa business, business world ka talagang malalaman mo kung ano yung purpose mo kung bakit nandito ka. Malalaman mo yung kagandahan talaga ng buhay. Di ba? Malalaman mo na napakaganda pala, napakasarap palang mabuhay sa mundo. Di ba? Kasi yung iba, di ba, iniisip nila na walang purpose, walang ganda yung buhay nila, matapon yung life nila. Pero tayo, be grateful and be thankful pa rin tayo kasi nandito tayo sa business world. Which is, marami tayong malalaman, marami tayong madidiscover sa sarili natin na ganito pala yung buhay, no? So, dapat pala maging ganito tayo, di ba? So, marami kang malalaman dito. And yan yung sinasabi dito ni Jesus Christ, which is, be a salt and the light of the earth. Kasi ginawa ka ng Diyos kasi you have the purpose. Diba? Kaya mong mabago yung buhay mo, kaya mong makatulong sa iba, and so on and so forth. Lahat pwede mong magawa. Diba? Talagang lang talaga tayo, kumbaga na lang talaga yung mind natin. Humina talaga yung mind natin. Diba? It's because, diba, matagal tayong sinakop, matagal tayong inalipin ng mga Kastila, diba? Kaya yung natin, talagang yung mind natin naging mahina, yung mindset natin naging mahina. That's why yung iba, diba, kontento na lang sila sa kung anong life na meron sila, sila sa pagiging empleyado, diba? Talagang humina yung mga natin mindset natin. It's because sa kumbaga sa pinaka panahon na kanununuan natin, di ba? Talagang humina. And now andito tayo, di ba, sa andito tayo sa business world, which is to open our mindset, di ba? Kumbaga to reinvest more learnings and kumbaga to regenerate again the energy na dapat meron tayo. Okay? So, kumbaga, the mindset na dapat meron tayo, yung pagiging palaban, yung pagiging independent, di ba? So, yun dapat, di ba, dito sa business. Kasi pag nasa business ka, talagang palalakasin yung all aspects of life mo pag andito ka sa business world. Then, ito pa. So, kailangan din natin ng focus. Di ba? And kailangan din natin ng focus. Sabi pa nga dito, focus is the key to success. Kasi pag wala kang focus, di ba, kahit ano yung gagawin sa buhay, kahit saan ka pumunta, pag wala kang focus, hindi ka talaga magiging successful kasi hindi mo pinupokusan yung isang bagay. Di ba? Hindi ka nagkakaroon ng focus, hindi mo naman talagang tinutuluhan or hindi mo naman talaga tinatapos kung ano yung gusto mong gawin sa buhay. No? Sabi pa nga dito ni David Go, only focused people become successful. Yes, tama talaga kasi pansin mo, di ba, yung mga tipong taong sobrang galing nila sa negosyo. Diba? Sobrang galing nila, andyan yung pagiging nila, andyan yung skillful mindset nila. Pero bakit hindi sila nagiging successful? Kasi wala silang focus. Diba? Hindi nila pinafocusan yung opportunity na meron sila. Diba? Pag once na makakita sila ng another opportunity, doon na naman sila magiging doon na naman sila magiging gigil. Doon na naman sila mag-focus. Diba? Kumbaga wala silang isang salita, wala silang isang kumbaga hindi sila laser focus, hindi sila nakafocus sa isang opportunity lang. Kaya hindi sila nagiging successful. Gusto nila yung patalon-talon sila. Froggy. Di ba? Sabi pa nga, froggy. Di ba? Junkie. Di ba? So, kaya hindi sila nagiging successful. And sabi pa nga dito, di ba? Some people join too many MLM companies. They argue about their independent status and forget their interdependence with their company and fellow distributor. They are called junkies. Di ba? Ito yung mga tipong taong, di ba, mapagpanggap, yung patalon-talon, di ba? So, dito na sa magandang opportunity, di ba? Tatalon pa sa ibang company. Kumbaga, kumbaga, yung kanilang independent status, kumbaga, hindi nila pinapahalagahan. Di ba? So, akala nila yung business, pera-pera lang. Di ba? Akala nila yung business, di ba, about income lang. Di ba? So, hindi nila pinapahalagahan yung kanilang pagiging interdependence, which is yung relationship nila towards their downlines, di ba? Kasi yung business talaga hindi lang talaga about income. It's all about relationship, it's all about kumbaga unity, di ba? Kasi kapag yung isang organization walang unity, wala diyan yung relationship, di ba, hindi yan magiging healthy kung ano yung community na meron kayo. Dapat paiiralin pa rin natin yung pagmamahal sa isa't isa, respeto, di ba? So lahat ng mga positive attributes
dapat meron tayo niyan. Kasi yan yung makakatulong sa atin para mas mag-grow pa yung community natin, mas maging solid, and at the same time, mas maging ano talaga, productive. Di ba? Kaya dapat meron tayo niyan. And huwag natin gagayahin yung mga tipong taong mga junkies o yung mga froggy, patalon-talon, di ba? Nakita na nila yung magandang opportunity. Di ba? Pag once na inoferan dito sa kabila, di ba? So lilipat kasi mas maganda yung offer dito tayo kasi yung ano nila dito yung direct referral nila dito ano daw 80%, tara dito tayo mga partners. Ano tayo dito sa 80% kasi maganda daw dito. Di ba? So pero binary pala. Di ba? Binary, pairing, di ba? So, kumbaga nandito ka na kay bakit maghanap ka pa ng iba? Diba? So, nakita mo na yung vision mo dito, nakita mo na yung future mo dito na dito ka talaga magtatagumpay. And nakita mo na yung company na sobrang napakagaan gawin. Bakit pupunta ka pa sa iba? Diba? So, ano na lang yung masasabi ng mga napasali mo? Diba? Kung wala kang, kumbaga wala kang loyalty. Wala kang pinapakitang magandang relationship sa kanila kasi nga 'di ba? Palagi mo silang iniiwan sa ere. Hindi ka kumbaga nagkakaroon ng relationship towards them. Parang wala kang focus ba? Hindi mo sila tinutulungan. 'Di ba? So dapat talaga tinutulungan mo kasi nagtiwala sila sa iyo. Andiyan yung 100% belief nila na matutulungan mo sila. So bakit mo sila iiwan sa ere, 'di ba? So dapat kung ikaw yung tipong taong ganun, 'di ba, mag-stick ka na lang sa isang opportunity. 'Di ba? And ito naman 'di ba sa mga partners natin 'no, 'di ba? So kung alam natin na mali na yung ginagawa ng mga uplines natin, 'di ba? So dapat wag na nating i-tolerate. 'Di ba? Kasi yan din yung one of the reason why kung na nakita ko kung bakit yung isang tipong tao na i-scam. Kasi kahit alam na niya na mali na yung ginagawa ng upline, tinotolerate pa rin. 'Di ba? So kahit kung alam mo na mali na yung ginagawa ng upline, 'di ba? So yung tangan ka na ng paulit-ulit, 'di ba? So tapos hindi ka pa pinabayaran, 'di ba? Huwag mo nang i-tolerate. Much better ano mo na, kumbaga ano mo na kaagad, isumbong or sumbong talaga. Ipaalam mo na sa mentors natin, 'di ba? Kasi yan talaga yung pinaka one of the mistake talaga natin na nagagawa kasi hindi natin pinapaalam, tinatago lang natin. 'Di ba? Kahit alam naman natin na mali na, 'di ba? Para hindi na mas lumaki pa yung kumbaga problema, 'di ba? Dapat sosolusyonan na natin kaagad. 'Di ba? Kung alam natin na mali na yung ginagawa ng isang tao, wag natin i-tolerate. Much better makipag-coordinate na tayo sa mentors or sa coaches na malapit sa iyo, 'di ba? Kasi sa ganung paraan pa lang, paano na masosolusyonan na kaagad. Kumbaga, mapipigilan or hindi na mas lalong lalala. Kasi pag once na mas lumala pa yan, 'di ba? Mahirap na yang masolusyonan. Okay? And yan yung tendency kung bakit yung isang problema mas lumalaki lalo. Kasi kumbaga hindi natin pinipili yung pagiging tama, 'di ba? Mas kumakampi tayo sa mali. Dapat marunong tayong magtimbang. Marunong tayong kumbaga magtimbang kung ano ba yung nararapat gawin, ano ba yung hindi. 'Di ba? Sa'yo dapat kang manggagaling eh. 'Di ba? Kaya dapat talaga wag mo hahayaan na yung isang tao dinuyura ka na yung pagkakatao. 'Di ba? Dapat ikaw yung tipong taong marunong kang tumingin kung ano yung mas nakakabuti at ano yung hindi. Okay? So, yun dapat, no, kasi yan yung reason why kung bakit marami yung nai-scam, marami yung napipirahan, kasi nga kahit alam na nila na mali na yung ginagawa, di ba, tinutuloy pa rin. Mas kinakampihan mo pa siya kasi pag sinabi na wag kang magpapaalam kay di ba, so secret lang natin to, di ba, ikaw, inaano pa rin, di ba, tinutuloy mo. Hindi mo sinusumpong kaagad, di ba, or hindi mo siya pinapaalam kaagad. Kaya, di ba, yung nangyayari, lumalaki yung problema. Marami yung nai-scam, marami yung napipirahan, di ba? So, kumbaga, dahil din yan sa kapabayaan din natin sa sarili natin. Kaya dapat talaga, alam natin kung ano yung tama, alam natin kung ano yung tama. Okay? So, para wala yung ma-scam, di ba? So, huwag ka din magpa-scam. Di ba? Kasi, di ba, na-scam lang naman yung isang tao kasi nagpapa-scam siya. Pero kung hindi ka magpapa-scam, hindi ka talaga may scam. Okay? So, paalala lang po yun. A friendly reminder. So, next tayo, no? So, G, goal-oriented. Ano po ba yung goal-oriented? So, dapat dito sa business natin, hindi lang tayo puro hataw lang. Dapat meron din tayong goal. Kasi pag wala kang goal, di ba? So, parang useless yung hataw mo. Wala ka namang goal, wala ka namang
yung parang hinihit talaga na target, di ba? So dapat meron kang goal dito. So dapat set your goals the smartest way, di ba? So andito yung pagiging smart mo sa goal mo. Ano po ba yung smart, di ba? Dapat specific ka sa goal na meron ka, di ba? So you should be specific kung ano ba yung goal mo, ano ba yung target mo this year, ano ba yung gusto mong ma-achieve this month, ano ba yung gusto mong maabot sa ano kumbaga ma-achieve mo sa week na to, di ba? Ano ba yung gusto mong ma-achieve? Yan, dapat be specific. Gusto mo ba magkaroon ng 2 invites or to enroll this week? Di ba, sabi pa nga, di ba, ni Coach Vernon, enroll 2 per week. Di ba, yan ba yung pinaka-goal mo? Di ba? So, dapat you should be specific. Dapat sinusulat mo kung ano yung magiging goal mo for a week, di ba, for a month. Di ba? Kasi, dapat meron kang smart goal. Kasi pag wala kang goal, wala kang patutunguhan, hindi mo alam kung ano yung magiging goal mo, hindi mo alam kung ano yung patutunguhan mo, di ba? Hindi mo alam kung nagiging productive ka ba every day, every week, kasi nga wala kang sinusunod na goal. Wala ka namang sinulat na goal, di ba? Hindi ka nagiging excited kasi pag may goal ka kasi nagiging excited ka, di ba? Nagkakaroon ka ng ano, ng tremendous na hataw charge, tremendous talaga no. So, kasi, di ba, kailangan mong ma-hit yung ginugol mo. And it should be measurable. Dapat measurable yung goal mo. Yung ano, meron kang time frame kung kailan mo siya gustong maabot. Di ba? Measurable from the word measure. Nasusukat mo yung goal mo. And attainable. Dapat kaya mo siyang ma-achieve, kaya mong maabot, kaya mong kaya mo siyang maabot, ma-achieve. Yun na yun. Diba? So, kaya mo ma-achieve yung goal na meron ka. Okay? And, realistic. Dapat magpakatotoo ka sa goal mo. Hindi yung nagsusulat ka lang ng goal. Yan, so andyan naman yung goal part mo. Hindi mo naman sa sinusunod, di ba? Hindi naman nagiging realistic, hindi naman siya na natutupad. Di ba? So dapat it should be realistic and timely. Pag sinabi natin timely, di ba? Yung kumbaga, kung ano yung date na mo, na sinulat mo doon, dapat yun talaga yung matutupad. Or kahit hindi man matupad that time, basta paano mo talaga ma-achieve mo yung ganyan. Kasi merong nangyayari ng ganyan, di ba? Si Coach Martinel from our previous company, di ba, ginulod niya lang na magkaroon ng car, pero hindi nangyari doon sa previous company namin. Bagkos, nangyari siya, this time na nandito na tayo sa Liverpool. Ngayon siya nagkaroon ng fully paid na car. Di ba? Ganun talaga kaganda yung nagkakaroon ka ng goal kasi hindi man siya mangyayari ngayon, mangyayari at mangyayari yan. As long as you are, kumbaga, serious. Di ba? Andyan yung pagiging consistent mo na maaabot mo yung goal mo na yan. Kasi darating at darating yung time na maaabot mo kung ano yung goal na pinapangarap mo sa buhay. Okay? So, yun dapat, no? And, meron tayo ditong tinatawag na short-term goal, mid-term goal, and a long-term goal. Diba? So, ano ang goal mo? Diba? So, for your assignment, may assignment tayo, no? Or for our activity, isulat nyo dito yung short-term goal nyo and mid-term goal nyo, tapos yung long-term goal nyo. Yung short-term goal, diba? Ito yung ninyo, yung weekly goal ninyo. Sabihin natin yung weekly goal nyo. Ito yung magiging short-term goal nyo. So, sulat nyo kung ano yung goal nyo every week. Then, kumbaga, assignment nyo to kasi ilalagay nyo to sa sa hataw office nyo, hatawan office, di ba? Sulat nyo yung magiging short-term goal nyo every week to, kung ano yung ginugol mo every week. And yung mid-term goal naman natin yung every month, yung ilalagay mo dito na goal. Okay, every month na goal mo, ano ba yung gusto mong achieve every month? Gusto mo bang mag-rank up, di ba? Sa short-term goal mo, gusto mo ba meron kang enroll per week? Diba? Then, yung long-term goal mo naman, yung gusto mong ma-achieve. Diba? Gusto mong magkaroon ng savings, gusto mong magkaroon ng, ng traditional business, ano pa ba? Gusto mong magkaroon ng car, gusto mong magkaroon ng magandang bahay, diba? So, ikaw na yung, ikaw na yung mag-iisip ng long-term goal. Basta, ito yung pinaka-assignment mo. It will serve as your assignment. Na? So, yun lang po yung training ko. So, end of the slide na. So, salamat po sa mga nakinig and talagang nakisabay sa ating training, no? Naki-stay tuned, no? So, thank you so much. So, yun lang po. And ibabalik ko na po yung microphone sa ating batang host and napaka
ganda, char. Our beautiful coach. Ayan, Coach Anthony Parado. Ayan, back to you, Coach. Ayan, grabe. Thank you, Coach Arnel. Ayan sa learnings and then sa joke. Char. And then ayan, good morning sa ating mga partners nandiyan na naka-stay